Sa loob ng 18 taon, tinulungan ni Boonchil ang asawa na palakihin ang 4 na kapatid. Araw-araw, bukod sa kumita, kailangan din niyang maging parang ina. Inasikaso niya ang 5 magkakapatid, mula pagkain at damit hanggang tirahan. Si Lee Pung-sang at asawa ay nag-alaga sa 4 na kapatid, pero hindi pinansin si Boonchil. 18 taon na siyang nagtitiis sa ganitong sitwasyon sa pamilya. Dahil inasikaso ni Boonchil ang pamilya ng asawa, hindi siya nakapagluto para sa ama. Ngayon nag-iisa ang matandang ama, walang alaga, madalas na ospital. Ang hindi paggampan ng tungkulin sa ama ang nagpapahirap kay Boonchil. Ngayon, di na niya matiis at gusto nang isama ang ama sa kanilang bahay. Sinabi ni Pung-sang na maghintay hanggang may pera para sa malaking bahay. Galit niyang sinabi na matanda na ang ama at nagdurusa pa rin. Bakit ang mga kapatid niya, bata at malusog, ay umaasa pa rin sa kanya? Sabi niya, kung walang espasyo, sabihin sa 2 kapatid na umalis na. Lampas 30 taong gulang na sila pero nakakapit pa rin dito ng mahigpit. 18 taon na siyang tumutulong sa pag-aalaga ng mga kapatid niya. Panahon na rin para isipin ang sarili niyang buhay. Tuwing umaalis siya sa bahay ng ama niya, masakit, parang iniwan ng anak. Pero si Pung-sang, may dahilan pa rin para hindi palayasin ang mga kapatid. Sabi niya, di sila makapagsama dahil di siya kasundo ng ama niya. Tinanong niya kung sa tingin niya kasundo niya ang mga kapatid nito. Akala niya wala nang ibang mapupuntahan ang mga kapatid niya. Nalungkot siya dahil lagi siyang makasarili sa kanya. Natapos na ang away nilang dalawa. Sinabi niyang tawagan ang mga kapatid niya bukas ng gabi. Alam ni Boonchil na tinatrato sila ng asawa niya parang sariling anak, kaya imposibleng palayasin sila. Nagpasya siyang siya na lang ang kikilos. Si Jin-sang, 42 years old na, pero walang silbi pa rin at suga pa sa sugal. Ang pangatlong kambal na si Jong-sang ay naging doktor. Kaya na niyang mamuhay ng mag-isa. Pero ang ika-4 na kambal na si Hwa-sang ay 35 years old. Tulad ni Jin-sang, walang silbi rin siya at gastador. Sa huli, ang kuya ang nagbabayad ng lahat. Minsan, pumupunta pa ang beauty salon sa bahay para singilin ang utang. Kapag galit si Boonchil, laging tinatakpan ni Pung-sang ang mga kapatid. Si Wisong, ang ika-5, tumutulong sa repair shop ng kuya, kaya hindi siya kasama sa mga palalayasin. Pinalayas ni Boonchil sina Jin-sang at Hwa-sang para alagaan ang ama at para matutong tumayo sa sariling paa. Walang awa si Boonchil at direktang sinabi sa 2 na lumipat ng bahay. Tanong ni Jin-sang, saan pa sila pupunta? Si Hwa-sang naman, may kondisyon na kung palalabasin sila, dapat bigyan siya ng pera ni Boonchil. Tinanong ni Boonchil kung may naibigay ba siyang pera para itago. Ang 2, 42 at 35 taong gulang, dapat may pamilya na, pero nakakapit pa rin sa bahay ng kuya at ayaw umalis. Hindi naman sobrang malupit si Boonchil. Hiningi lang niya na lumipat sila sa loob ng 1 buwan. Pero nang malaman ni Hwa-sang na dadalhin niya ang ama niya, inakusahan niya si Boonchil ng pagkiling. Dahil sa ama niya, pinabayaan niya raw sila. Sinabi pa niya na hindi naman malapit mamatay ang ama niya. Bakit daw kailangan itong tumira sa bahay ng anak? Nagalit si Boonchil sa sinabi niya. Sabi niya magdidiborsyo siya kung hindi sila aalis agad. Dito, umiyak ang 2 at ayaw nang umalis sa bahay. Si Jong-sang, na matagal nang malaya, ay hindi nagustuhan ang kanilang ugali. Sinuportahan niya ang desisyon ng hipag, kaya naghanap si Hwa-sang ng dahilan para magalit. Nagreklamo siya na dahil inalis ni Jong-sang ang lahat, hindi siya makapag-aral. Bakit prinsesa si Jong-sang habang siya ay nakatira sa masikip na bahay? Inisip niyang dahil ito sa pabor ng kapatid kay Jong-sang, hindi naisip ang nagastos niyang pera. Sapat na sana ang perang iyon para sa kanyang pag-aaral sa universidad. Mula simula hanggang wakas, hindi nagsalita si Pung-sang. Alam ni Boonchil na hindi niya kayang palayasin sila, pero gusto niyang umalis sila sa 1 buwan. Si Jin-sang, suga pa sa sugal, madalas magnakaw ng gulong sa tindahan para ibenta. Ngayon, ginawa niya ulit ito, nagnakaw ng mamahaling gulong. Mabutit may kapitbahay na nakakita at sinabi kay Pung-sang. Dahil doon, nabawi ang nawala. Nakita niyang bumabalik ang asawa kasama si Jin-sang, agad niyang naintindihan ang nangyari. Hinawakan niya ang gulong at, nanakit ang puso, pinunasan ito. Tinakpan pa rin siya ni Pung-sang, pero gusto niyang tumawag ng pulis. Iginiit niya na dapat matuto ng leksyon para hindi magdulot ng gulo sa lipunan. Naintindihan ni Pung-sang to, pero di siya tumawag ng pulis. Sinabi niya kay Boonchil na umuwi agad at magdikit ng kakanin sa pader. Galit niyang nilagay ang kakanin sa mesa at sinabihan silang kumain. Pinagalitan niya sila at pinapakain habang nakikinig. Parang pinagagalitan sila, pero sa totoo lang, walang saysay ang mga salita. Napuno si Boonchil, sumigaw kay Jin-sang, pag nagnakaw ka ulit ng gulong, tawag ako pulis. Pero pinigilan siya ni Pung-sang. Sabi ni Pung-sang, siya na bahala, pero wala ring nangyari. Lalo pa siyang sinisi ni Hwa-sang, na nagsabing mali siya. Sabi niya, menopo si Boonchil kaya ganyan ang buhay niya. Noon, sarili niyang desisyon ang pagpakasal sa kanya, di ba? Di ba alam niyang may 4 siyang kapatid na alagaan? Mali ang sinabi ni Hwa-sang, pero mahinahon lang siyang pinagsabihan ni Pung-sang na huwag magsalita ng walang kwenta.
Pagkatapos, sinabi ni Buonchil na dapat niyang disiplinahin ng maayos ang mga kapatid, hindi hayaang kumain habang pinagagalitan. Naawa siya sa kanila dahil lumaki silang walang magulang. Inakusahan siya nito na hindi pata sa kanya. Sa mundong ito, siya lang ang tumatrato sa kanyang mga kapatid na parang sariling anak. Sabi niya, kung kailangan nila ng kanyang mga organo, ibibigay niya pa rin ito ng buong puso. Inamin niya na kung may gusto ang kanyang mga kapatid, kaya niyang ibigay sa kanila. Ipinaalala niya na ang anak nila ay nag-iisang anak lang nila. Ang pamilya nila ay 3 lang, ang anak at ang mag-asawa. Ang mga kapatid niya at sila ay hindi na magkadugo. Pero hindi siya sang-ayon sa ganitong pag-isip. Naniniwala siya na lahat ay pamilya. Galit na sinabi niya na ayaw na niyang maging ina-inahan. Sinabi niyang kumain at magbihis ng maayos ang kanyang mahal na pamilya. Ang anak niyang si Jungi ay nasa middle school na. Sa ganitong sitwasyon, hindi talaga makapag-focus ang dalaga sa pag-aaral. Nakita niya ang dating kaibigan, ngayon maganda at makinis, habang siya ay mukhang matanda na. Tuyo ang balat niya, luma ang damit. Binigyan siya ng kaibigan ng pera, sinabihang magayos para sa class reunion. Mukhang pag-aalala, pero sa totoo lang, pang-insulto. Puno ng sama ng loob at hiya ang kanyang puso. Sinubukan niyang aliwin ang kanyang nasugatan na damdamin. Ito ang nagtulak sa kanya na gumawa ng huling desisyon. Hinubad niya ang maruming damit trabaho at umalis sa bahay na pinagyayaan niya ng 18 taon. Bumalik siya sa laundry shop ng kanyang mga magulang. Mas gusto niyang alagaan ang matandang ama kaysa magsilbi sa mga tamad at matakaw. Tuwang-tuwa ang kanyang ama nang bumalik ang anak. Narinig na may dalang karne, matagal nang hindi nakakain ng karne. Halos tumulo na ang laway sa sahig. Pagkaalis niya, si Poong-sang ang pumalit sa kanyang lugar. Nanatili siya sa bahay, naglalaba at nagluluto, pero labanos at kanin lang ang pagkain. Walang si Jin-sang sa car wash, tamad siyang maghugas ng kotse at hindi ito nalilinis. Si Poong-sang ay laging humihingi ng tawad at nagbibigay ng libreng car wash sa mga customer. Pinayuhan siya ni Poong-sang na maging seryoso, pero sa isip niya, siya ay para sa malalaking bagay. Nang marinig ito sa kapatid, nagalit si Poong-sang at kinuha ang airgun. Gusto niyang palayasin ang mga pangarap ng kanyang kapatid. Para makabayad ng gastusin, kailangan niyang magtrabaho ng todo. Sa araw, nagtatrabaho siya sa repair shop. Sa gabi, tumatakbo siya para sa dagdag na trabaho, nagbubuhat ng mabibigat. Simula nang umalis si Buonchil, naging magulo ang lahat sa bahay. Nagsinungaling si Poong-sang sa anak, sinabing may sakit ang lolo at inaalagaan ng nanay. Pero paano hindi makikita ng bata ang tunay na dahilan? Sa ganoong kapaligiran ng pamilya, kakaiba kung hindi siya umalis. Wala nang magagawa si Poong-sang kundi hanapin si Buonchil, umaasang maibabalik. Tinanong niya kung mabubuhay ba ang bahay nang walang katulong. Tanging ang magawa niya ay makinig sa mga sinabi nito. Ayaw na niyang pahirapan ang sarili ng ganoon. Ayaw na niyang mamuhay sa ganoong paraan. Sinabi niyang pwede siyang umuwi pero kailangan umalis sina Jin-sang at Hwa-sang. Sa puntong ito, hindi niya naintindihan ang sakit na dinanas nito. Natatawa pa rin siya, nag-aakalang hindi ito ganoon kaseryoso. Habang hinahatak siya pa uwi, si Buonchil ay biglang nagsalita tungkol sa kanyang pagdurusa. Sinabi niyang siya ay lubhang nalulumbay na. Hindi niya alam kung gaano karaming gamot ang ininom nito hanggang ipinakita ang mga tabletas. Ibinuhos niya ang lahat ng gamot sa harap ng nagulat niyang mga mata. Talagang pagod na siya, hindi lang pisikal, kundi pati na rin ang kanyang puso. Habang umiiyak, sinabi niya ang lahat ng hinaing sa loob ng mahigit 10 taon. Mula nang makasama siya, hindi pa siya nakaranas ng kahit isang sandali ng saya. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, bigla siyang napaiyak. 18 taon ng tahimik na sakripisyo ang nag-iwan sa kanya ng pisikal at mental na pagod. Dahil sa pagmamahal sa asawang nagsikap para sa 4 na kapatid, lagi siyang nagtiis. Nang marinig niya yon, di niya inakala na siya pala ang pinakanasaktan at walang nakaunawa. Nang makita niyang umiinom ng gamot ang asawa na parang pagkain, doon niya napagtanto ang pagpapabaya. Kaya't naisipan niyang kausapin ang kanyang mga kapatid sa labas. Nakatayo sa harap nila, hindi pa rin niya mabuksan ang kanyang bibig. Sa wakas, nang mabigat ang loob, sinabi niyang dapat umalis sina Jin-sang at Hwa-sang sa loob ng 1 buwan. Tumanggi silang umalis. Sinabi niyang dahil sa kanila, nagkasakit si Buonchil at araw-araw ay umiinom ng maraming gamot. Ngunit walang pakialam sila sa sakit ng hipag, sinisisi lang ang kuya sa kawalan ng utang na loob at puso. Nagreklamo sila sa lamig ng taglamig saan sila pupunta. Sinabi nilang parang pinapamatay na sila nito. Pero ngayon, desidido na siya. Talagang kailangan na nilang umalis. Ngayon, hindi na siya malambot tulad ng dati. Nagsimulang maghanap si Hwa-sang ng murang upahan. Samantala, pinili ni Jin-sang ang madaling daan. Gusto niyang gamitin ang alindog para kumita sa mayayamang babae. Sa huli, siya ang nahulog sa bitad. Kailangan niyang magbayad ng 10 milyon dahil sa pakikiapid, kung hindi, makukulong siya. Wala nang magawa, nagkunwari na lang si Jin-sang sa harap ng kuya. Nagbanta siyang magpapakamatay sa ilog. Paano titingnan lang ni Poong-sang ang kapatid? Balak niyang magmakaawa, umaasang papayag sila, pero bukas daw dapat may pera o makukulong si Jin-sang.
Sa di inaasahang pagkakataon, pinili ni Pongsang ang kapatid kaysa sa asawa. Para iligtas si Jinsang, hiningi niya agad ang lahat ng pera sa kanyang asawa. Nang tumanggi ito, inagaw niya mismo ang pera. Ngunit, ang perang ito ay para sa matrikula ni Jeonji sa kolehiyo. Pero para iligtas si Jinsang, binaliwala niya ito ng tuluyan. Sumigaw at hinabol niya ito ng walang kabuluhan, at sa huli isinigaw, "Bastardo ka." Nawala ang ilang taong ipon sa isang iglap. Naramdaman niya na hindi nito itinuturing na sariling anak ang kanilang anak na babae, habang mas mahalaga ang 4 na kapatid kaysa sa kanyang tunay na anak. Noon, nang buntis siya, pinagpalaglag pa siya nito para masuportahan ang mga kapatid. Kung hindi siya lumaban para protektahan ang sanggol, wala sana silang anak na babae ngayon. Di nila alam, narinig ni Jeonji sa labas ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Ang batang babaeng may sama ng loob sa amay lalo pang nagalit. Nag-impact na si Hwasang malapit nang umalis. Tuwang-tuwa si Boonchil pero galit na galit si Hwasang, nagngangalit. Nag-alala si Pongsang at susundan sana pero pinigilan ni Boonchil. Kinabukasan, tiningnan niya si Hwasang at nakakita ng nakakagalit. Nakikisama si Hwasang sa isang single dad. Nakita siyang may hawak na pansit, nagalit at hinila palabas. Kinuha ang mangkok at binasag sa lupa, nagulat ang lahat. Habang hinihila, sinabihan siyang mamuhay ng maayos. Nagtalo sila, umiyak siya at tumakbo sa kwarto, isinara ang pinto. Pag-uwi, inilabas niya ang galit kay Boonchil. Sabi niya, kung di pinalayas, di sana nahulog si Jinsang sa bitad. Hindi sana nakisama si Hwasang sa isang single dad para lamang sa isang mangkok ng pansit. Pero paano niya ito masisisi? Sabi nila, alalahanin ang nagtanim ng puno kapag kumakain ng bunga. 18 taon silang inalagaan, pero sa huli, siya pa ang sinisi sa kanilang kamalasan. Sabi niya, ganyan na talaga ang mga kapatid niya noon pa man. Alam niyang walang silbi sila, pero bilang kuya, di ba dapat protektahan niya sila? Sinisi niya sarili sa kawalang kakayahan, umaasang tutulungan siya sa pag-aalaga sa kanila. Tinanong niya kung talagang tungkol ba ito sa kawalang kakayahan o hindi. Direkta niyang sinabi na siya mismo ang problema, may eldest son syndrome daw siya. Pagkatapos noon, galit na umalis siya, iniwan siyang mag-isip-isip. Ngayon, lubos nang bumaba ang kanyang mood. Galit na pinagalitan niya si Hwasang. Bakit di niya matularan ang kambal niyang si Jongsang? Kung kalahati man lang ng katangian ni Jongsang meron siya, magpapasalamat na siya. Nang marinig ang patuloy na paghahambing sa kanya kay Jongsang, nagalit din siya. Noon, napilitang tumigil siya sa pag-aaral para kay Jongsang. Kung pinayagan siyang mag-aral, di sana siya ganito kamiserable ngayon. Sinisi pa niya ito sa pagsira ng kanyang buhay. Bukod dito, di niya nakitang mas mahusay si Jongsang sa anumang paraan. Biglang may inihayag siyang nakagulat na balita. Ang kapatid na ipinagmamalaki niya, si Jongsang, ay nahuli ng asawang may relasyon sa may asawang lalaki. Napakahirap paniwalaan ang ganitong balita. Sinampal niya si Jongsang, bumagsak ito sa lupa, tapos tinanong kung nawala ba ang isip nito. Ipinaalala niya kung paano niya ito pinalaki, pinag-aral pa ng medisina, na pangarap lang ng iba. Gusto niyang malaman kung ano ang nabulag dito para payagan ang ganito. Sa sandaling iyon, taos puso lang na nagsorry si Jongsang sa kanyang kuya. Hindi niya kayang masira ang magandang kinabukasan nito. Lumapit siya sa asawa ng lalaki, lumuhod, at nagmakaawa para patawarin ang kapatid. Ayaw niyang mawalan ng trabaho ang kapatid niya. Pero malalim ang sugat na dinulot ni Jongsang sa babae. Tumanggi siyang patawarin ang sinuman sa kanila. Ipinakita pa niya ang peklat sa pulso mula sa tangkang magpakamatay. Doon lang niya napagtanto na wala na siyang karapatang magsumamo. Ang pagtataksil ng mga kapatid ay nagtulak sa kanya sa matinding kawalan ng pag-asa. Nang makitang hindi nag-aaral ang anak at natutong mag-make-up, galit na pinagalitan niya ito. Sa ugaling ito, lalo pang kinamuhian ni Jumi ang kanyang ama. Sinabi niyang walang karapatan itong tratuhin siya ng ganoon at inungkat ang gusto nitong pagpapalaglag. Lalong tumatalas ang kanyang mga salita. Inakusahan niyang mas inaalala nito ang mga kapatid saka pumasok sa bahay. Sa sandaling iyon, kinamumuhian siya ng kanyang anak na babae. Ang mga kapatid na pinaghirapang palakihin ay ayaw nang makinig sa kanya. Dahil dito, nadama niyang bigo ang kanyang buong buhay. Nakahiga siya sa sahig, tumatangging kumain o uminom. Lumapit si Yunshil para magsalita, ngunit sinigawan at itinaboy niya ito. Nainis din siya at lumabas para uminom. Nakita siya ng kapitbahay at sinabi ang tungkol sa relasyon ni Jongsang, paano natuklasan, at malapit nang tanggalin sa ospital. Doon lang niya naintindihan kung bakit naguguluhan si Pongsang kamakailan. Isinakripisyo niya ang kabataan para sa mga kapatid, pero di sila nagsumikap at di na rin siya ginagalang ng anak. Naiintindihan niya kung gaano kalungkot ang nararamdaman nito sa loob. Sa takot na baka gumawa ng kahibangan, sinubukan niyang pakalmahin ang sugatang puso nito. Sinabi niyang kahit di siya mabuting asawa o ama, siya ang pinakamahusay na kuya sa mundo. Dahil nasaksihan niya ang lahat, naunawaan niya kung gaano siya kawalang lakas at kalungkot noon. Sumandal siya sa mga bisig nito, umiiyak ng buong pait. Nang siya'y walang lakas at nag-iisa, binigyan siya nito ng mainit na yakap. Pero sa nakalipas na 18 taon, tahimik niyang tiniis ang sariling sakit ng mag-isa.
Kinabukasan, bumangon siya at muling tumayo. Hindi niya kayang panoorin si Jongsang na bumagsak ng ganoon. Kahit ubusin ang lahat, magbubukas siya ng pribadong klinika para sa kanya. Nagtanong na siya tungkol sa pag-upa ng medikal na kagamitan at tinawagan agad ang kapatid para hikayatin itong bumangon muli. Hindi inaasahan, narinig ni Hwasang ang kanilang usapan. Sa telepono, sinabi niyang si Jongsang ang pinakamamahal niya. Si Jongsang ang pinakamagaling. Jongsang, kapit lang. Jongsang, kapit lang. Jongsang, kapit lang. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Hwasang. Naisip niya, kaya niyang ibenta ang sarili para kay Jongsang, pero tumanggi siyang bigyan siya ng pera para sa negosyo. Mapait niyang sinabi na huwag na siyang hanapin pa. Kahit mamatay siya, huwag na siyang kontakin. Walang ibang mapupuntahan, bumaling si Hwasang sa dating asawa. Nagpasya siyang doon na lang gugulin ang natitirang buhay niya. Noong araw na yon, unang beses nag-makeup si Eun Shil mula ng ikasal dahil una nilang pagsama sa scene bilang pamilya. Sobrang excited si Jungi sa outing. Nag-post pa siya online para magyabang sa mga kaibigan at balak kumuha ng maraming litrato. Gusto niyang ipakita kung gaano siya kamahal ng mga magulang. Pero pagkalabas ng bahay, nakasalubong nila ang kapitbahay. Nasira ang family outing na pinakahihintay ni Jungi. Mapanlait ang tono ng kapitbahay, sa ganitong panahon, may gana pa kayong magsaya ng pamilya. Baka binubugbog na ngayon ang mahal mong si Hwasang. Lumabas na nanirahan pala si Hwasang sa dating asawa, lasenggo at marahas kapag lasing. Iyon ang dahilan ng kanilang diborsyo noon. Nang marinig ito, hindi na itinuloy ni Poong-sang ang family outing. Agad siyang tumakbo para hanapin si Hwasang. Galit na galit si Jungi nang makitang laging inuuna ng ama ang mga kapatid kaysa sa kanila ng kanyang ina. Takot na pagtawanan ng mga kaibigan, tumalikod siya at naglakad pauwi. Galit na galit din si Eun Shil. Ang masayang simula ng kanilang unang family outing ay nasira ng tsismosang kapitbahay. Kumatok siya sa pinto ng kapitbahay, gustong pumasok at punitin ang bibig nito. Alam ng kapitbahay na sumobra siya, kaya desperadong pinigilan ang pinto habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Maya-maya, iniuwi ni Poong-sang si Hwasang. Sa sobrang galit, kumuha siya ng gunting, balak gupitin lahat ng buhok nito para hindi na makalabas. Mabilis na hinawakan ni Bonchel ang braso niya, sinabing hindi solusyon ang dahas. Ngunit hindi niya inasahan na sa kanya ibabalik ang lahat ng galit. Sabi niya, kawawa na raw ang kapatid niya, pero gusto pa ring palayasin ni Bonchel. Inakusahan siyang walang puso at sinisi sa mga problema ng mga kapatid dahil pinaghiwalay niya sila. Pinagalitan siya sa pagiging kuripot at malupit. Sumagot siya na matagal nang pinoprotektahan sila kaya di napansin ang pagbabago niya. Kung di siya sobrang nag-alaga sa mga kapatid, baka siya mismo ang nag-alaga, pero parang batang lansangan ang kilos niya. Pabor siya sa mga kapatid, mas mahalaga pa kaysa sa asawa at anak. Kaya niya kinamuhian ang mga ito. Tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. Unang beses na kumain ang pamilya sa labas, sinira ng kapatid niya. Tuwang-tuwa si Jeonji sa pagkain ito. Hindi ba niya inisip ang anak nilang babae? Sa huli, wala siyang masabi at sinisi lang ang sarili. Nalungkot, isinuot ang coat at umalis ng bahay. Umuwi sa magulang para kumalma, pero reklamo ng reklamo ang ama. Sabi niya, walang nakakaunawa sa kanya at naihanda na ang kanyang habilin. Ang pag-iisa ay walang saysay, kaya maghahanda na lang siya para sa kamatayan. Muling ikinagalit niya ang mga salita ng kanyang ama. Parang walang lakas ang buhay, laging iniiwan ang tao ng pagod. Saan pa kaya pupunta si Hwasang? Wala siyang choice kundi bumalik sa bahay ng dating asawa. Pananatili rito ay pabigat sa kapatid at magdudulot ng away sa mag-asawa. Mas mabuting bumalik sa dating asawa at magsimulang muli. Ngunit matinding tumutol si Poong-sang. Natatakot siyang maaabuso muli ng lasing na dating asawa ang kapatid. Kinakabahan pa rin siya sa alaala ng pagbugbog at pagsugod sa ospital. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Hwasang na huwag mag-isip ng labis. Kung wala ng iba, nasa kanya pa rin siya. Sinabi niyang aalagaan niya ito habang buhay. Hinimok niya itong huwag nang bumalik sa ganoong klaseng lalaki. Naantig si Hwasang sa mga salitang ito at napaluhan na lamang. Ngunit narinig din ni Bonchel, nakakabalik lang, ang mga salitang iyon. Naiwan siyang talagang walang pag-asa. Hanggat di niya bibitawan ang mga kapatid, di sila magiging masaya. Gayunman, lihim pa ring umalis si Hwasang ng hating gabi. Nang hahabulin niya, pinigilan siya ni Bonchel na makialam pa. Pag-alis niya ay nagpakita ng damdamin pa sa dating asawa. Nang pumasok si Jeonji, di siya nagsalita, parang di niya ito nakita. Pinagalitan siya ni Bonchel, sinabing dapat niyang bigyang pansin ang anak at huwag itong hayaang masaktan pa. Gayunman, si Jeonji ay nasa rebelding edad at ang ganitong pamilya ay humantong sa madilim na kaisipan. Biglang dumating ang kapitbahay, nagsasabing may nangyari sa kanyang anak. Pagdating sa bar, nakita niya si Jeonji na nag-aaliw sa mga customer. Halos hindi siya makapaniwalang totoo ito. Doon lang niya napagtanto kung gaano siya kabigong ama. Umiyak siya ng mapait, narealizang muntik na niyang sirain ang buhay ng anak. Di inaasahan, nadismaya pa rin si Jeonji at kinamuhian ang kanyang ama. Bigla siyang bumaba ng kotse at tumakbo sa gilid ng malaking tulay, balak tumalon.
Natakot ng husto si Pongsang. Pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Naalala niya kung paano minsan ay ayaw siya ng ama sa sinapupunan pa lang. Kung di siya mabubuhay ng masaya, tapusin na lang niya ang lahat ngayon. Nang makita siyang nakatayo sa gilid ng tulay, handa nang tumalon, umiyak si Pongsang at nagmakaawa sa anak. Sinabi niyang hindi niya ito kailanman pinabayaan. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali at nakiusap na bumaba siya. Sunod-sunod na humihingi siya ng tawad. Nang marinig ito, napaiyak din si John Jay. Hindi niya talaga gustong mamatay. Gusto lang niyang makarinig ng tawad mula sa ama, umaasang mababawi ang nawala. Noon lamang lubos na naunawaan ni Pongsang ang sakit na dulot niya sa anak. Sa bahay, nang makita ni Bonchel ang anak, nagalit siya at gustong parusahan ito. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Pongsang. Nagtiis si Bonchel sa bahay na ito para sa anak, ngunit sinira nito ang kanyang puso. Pero sinisi siya ni John Jay, tinanong bakit kailangan niyang magtiis para dito. Sinisi niya silang dalawa sa pagsilang sa kanya para lang magdusa. Sabi niya, hindi siya masaya at hindi alam kung paano mabubuhay. Lagi silang nag-aaway. Ang mga salita niya ay parang nagbukas ng kanilang mga mata. Noon lang nila napagtanto kung gaano siya kalungkot sa bahay na ito. Hindi nila napansin ang damdamin ng kanilang anak. Punong-puno ng guilt si Pongsang. Sinisi siya ni Bonchil sa sobrang pagpapaspoil. Sa mga salita ng anak, sa wakas ay nagising siya. Akala niya kung siya ay nabuhay ng walang magulang, ang anak na may dalawa ay magiging masaya. Mali pala. Ngayon, napagtanto niyang nagkamali siya. Ipinasya niyang hindi na maghuhugas ng kotse ang asawa, kundi magtuturo sa anak. 10 bloke ang layo, naamoy na ni Jinsang ang nilaga. Kumagat siya ng karne na sarapan sa mainit na lasa. Kinuha niya ang buong palayok ng tadyang at pati na rin ang kanin. Si Bonchil, walang kaalam-alam, nag-text sa anak na umuwi agad. Inihanda niya ang paboritong nilutong tadyang ng anak. Ngunit nang pumasok siya sa kusina, nakita niya na buto na lang ang natira sa palayok, walang karne. Tumakbo siya sa kwarto ni Jinsang at nakitang inubos niya ang buong palayok ng tadyang at kanin. Galit siya pero parang wala itong pakialam. Tinanong pa niya, hindi ba para kainin ang pagkain? Walang tadyang para sa anak, nahiyang nagsorry at binigyan ng kondom ang babae. Nag-aalala siya ngayong malaki na ang anak, baka gumawa ng kapusukan at masaktan. Umaasa siyang mag-iingat ang anak pero galit na itinapon ng babae ang kahon sa sahig. Sinabi ng anak na di siya naintindihan, parang tanga raw na di alam ang gusto niya. Pagkasabi nito, malungkot siyang umalis. Samantala, sa panig ni Hwasang, iniwan siya ng dating asawa. Sabi niya, hanggat di pumayag ang kapatid mo, di tayo magsasama. Ayaw umalis ni Hwasang, kaya binantaan siyang sasaktan. Sa pag-iisip ng kanyang mabangis na pag-ugali pag-inom, sumunod na lang siya. Nang makita siyang bumalik, nakaramdam ng ginhawa si Pongsang. Ipinaalala ni Jinsang na dahil sa problema ni Jeongi, iwasan muna niya si Bonchil. Bago pa siya makatapos magsalita, narinig nila ang tunog ng pag-uwi nito. Itinago ni Pongsang si Hwasang sa banyo, pero nakita ni Bonchil ang bota nito. Sa huli, natagpuan niya si Hwasang sa loob ng banyo. Dahil di pa naayos ang problema ng anak, ayaw niyang gumawa ng gulo sa bahay. Tinanggap niya si Hwasang, pero bawal na silang magkasama ni Jeongi sa kwarto. Ang maluwag na pag-ugali ni Hwasang ay masamang impluwensya sa anak niya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng ginhawa si Pongsang. Kunwari niyang pinagalitan si Hwasang para magmukhang kakampi ni Bonchil. Mabuti na lang at nakapagbago siya sa tamang oras. Sa huli, inilaan niya ang lahat para makasama ang anak. Sabay silang tatlo lumabas para kumain. Binigyang pansin niya si Jeongi at nangakong ibibigay lahat ng kailangan. Kung di siya nag-alala sa 4 na kapatid, lalo na kina Jinsang at Hwasang, tiyak na masaya sana ang pamilya. Nakita ni Jeongi ang mga magulang na masayang nagninitian, kaya natuwa siya. Ang nanay niya ay naging yaya ng 18 taon, kaya sa pagod ay nagkaroon ng depresyon. Ngayon lang nakita ni Jeongi ang nanay niya na sobrang saya. Ito talaga ang kanyang pinapangarap. Sana araw-araw ay ganito ang kanilang buhay. Ito rin ang unang beses na nakaramdam siya ng ginhawa. Nangako si Pongsang na magiging mabuting asawa at ama mula ngayon. Naiintindihan ni Jeongi, kaya ibinigay niya ang natitirang oras sa magulang. Pagkalipas ng 18 taon, si Bonchil, salamat sa anak, ay nakapag-date din sa asawa. Si Pongsang, hindi na parang kahoy, sinamantala to at patuloy na nagsalita ng matamis sa kanya. Nagtawanan at naglaro sila, parang bumalik sa unang pag-ibig nila. Pero habang masaya ang pamilya, tumawag si Hwasang. Binalak niyang huwag sumagot. Sinabi ni Bonchil na tingnan man lang kung ano nang gusto. Ayaw na raw niyang makisali pero sa huli, sumagot pa rin siya. Bigla na lang may narinig siyang humingi ng tulong at may bagay na nabasag. Agad niyang nalaman na may masamang nangyari. Hinanap pala ni Hwasang ang dating asawa at nakita habang umiinom. Tuwing umiinom, nagiging marahas siya. Nang makita ang dating asawa, hindi napigilan at sinimulang bugbugin ito. Pagbalik ni Pongsang, nasa pulis na silang dalawa. Inuwi niya ang kotse, naiwan si Bonchil at anak sa lamig ng walang masakyan. Sa huli, nakahanap sila ng mabait na driver at nagbayad ng gas para makauwi. Sa pagkakataong ito, talagang nadismaya si Bonchil sa kanya.
Nag-impake siya at dinala ang anak sa bahay ng magulang, handang wakasan ang 18 taong pagsasama. Pero sa halip na humingi ng tawad, abala siya sa mga bagay ni Jongsang. Naghahanda itong magpakasal at para sa kanya, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi niya, kahit walang pera, kailangan pa ring magdaos ng malaking kasal para dito. Ang mga ginawa niya ay muling nagpaalab ng galit ni Hwasang. Noong siya'y nagpakasal, wala siyang nakuha kahit isang damit pang kasal. Pagkatapos lang nito niya naalala ang asawa't anak at nagmadaling humingi ng tawad. Nangako siyang di na makikialam sa kanilang gawain pagkatapos ng kasal ng kapatid. Pero ang maniwala sa kanyang kasinungalingan ay mas mahirap pa sa maniwala sa lumilipad na baboy. Alam ni Boonchil na kahit mamatay siya, hindi pa rin niya ito pababayaan. Sinabi niyang talagang magbabago siya at nakiusap na umuwi silang magkasama. Sinabi niyang wala siyang gana magbiro pero tinukso siya na maganda raw siya kapag galit. Nangako siyang hahawakan niya ng mahigpit ang kamay nito at gustong mamatay kasabay niya. Nakakatakot na lang marinig siyang magsalita ng ganoon. Umaasa siyang makakadalo ito sa kasal bukas. Mukhang tungkol pa rin sa kapatid niya ang tunay na pakay niya ngayon. Ayaw niyang matuloy ang kasal ng kapatid nang wala silang mag-asawa bilang magulang. Sabi ni Boonchil, malapit na silang maghiwalay kaya hindi na kailangan. Bago pa siya makahinga ng maluwag, may tumawag na naggulo raw ulit si Hwasang. Naglagay ng bakal sa sopas para makakain ng libre at manuhol pero nahuli sa CCTV. Pagdating niya roon, nakasalubong niya si Jongsang. Habang naguguluhan siya, sinabi nitong sa magiging biyanan niya ang kainan. Anong pagkakataon? Galit na galit, pinalayas ng magiging biyanan ang tatlo at sumumpa na hindi na sila magkakaugnay. Sa sandaling iyon, gusto na lang ni Jongsang na patayin si Hwasang. Pagka-uwi, sinisi niya si Jongsang, sinabing sinira nito ang buhay niya. Nag-away ang magkapatid sa bahay, pero pareho silang natamaan si Poong-sang sa mukha. Parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Si Hwasang, walang kaalam-alam sa kasalanan, ay natawa pa. Sumigaw si Poong-sang ng malakas at doon lang sila kumalma. Binalaan ni Jongsang na huwag siyang pumunta sa kasal. Kinutya ni Hwasang na hindi rin siya pupunta at tinawag siyang malas. Pumunta si Poong-sang sa kainan para makiusap, pero may iba palang nangyari. Si Jeonji naman ang nahuli ng pulis dahil sa pagnanakaw sa tindahan. Sinabi niyang inudyukan siya ng mga kaibigan pero umiiyak na wala siyang kasalanan. Ayaw niyang palakihin ang issue at balak magbayad ng multa para tapusin ito. Napakasakit nito para kay Jeonji kaya't hindi siya matigil sa pag-iyak. Mabuti na lang, pinatunayan ng CCTV footage ang kanyang pagiging inosente. Muling nadismaya siya, iniisip kung bakit hindi siya pinagkakatiwalaan ng ama. Sunod-sunod na problema ang nagpahirap ng todo kay Poong-sang. Pagdating sa bahay, bigla siyang binigyan ng isa pang problema ni Jin-sang. Sinisi niya si Poong-sang kung bakit hindi pa niya naibabalik si Boonchil. Naghihintay pa rin ang kanyang sirang sapatos na mayayos nito. Sa pagkakataong ito, nawalan na ng pasensya si Poong-sang sa mga salitang iyon. Bakit kailangan pa niyang ayusin ang sapatos nito? Ilang taon na siyang nakatira dito pero tinrato lang siyang parang katulong. Sa sermon ng kanyang kuya, walang pakialam si Jin-sang. Para sa kanya, walang masama sa pagpapagawa ng kaunting trabaho dito. Ang kanyang pagiging pabigat ay tuluyang nagpasimula ng galit ni Poong-sang. Tinanong niya kung gaano katagal pa si Jin-sang manlilimos sa kanya. Kumpara kay Hwasang, mas kasuklam-suklam si Jin-sang para sa kanya. Pero sumagot si Jin-sang, sinasabing inilalabas lang ni Poong-sang ang kanyang mga frustrasyon sa kanya. Sa galit, pinalayas siya ni Poong-sang at sinumpang mas masahol pa sa sirang tsinelas. Samantala, pagka-uwi sa bahay ng magulang, pinagalitan din si Boonchil ng kanyang ama. Mula nang mag-asawa, bihira na siyang umuwi at bumisita sa kanyang may sakit na ama. Ang marinig ito ay parang walang katapusang palaso ang tumatagos sa kanyang puso. Pagkakasal, naging alipin siya sa asawa, 4 na kapatid nito, nagtatrabaho para sa pamilya at nag-aalaga ng anak. Wala na talaga siyang lakas para alagaan pa ang sarili niyang ama. Ang pagkamatay ng kanyang ina sa higaan ay sakit na inilibing niya ng malalim sa buhay. Sabi ng ama, dahil pinakasalan niya ang lalaking iyon at wala nang ibang dapat sisihin. Tinanong niya ang ama kung hindi ba siya maaaring unawain kahit kaunti. Tuloy pa rin ang kasal ni Jongsang ayon sa plano. Sa huli, dumating si Boonchil para magbigay ng basbas. Sa bahay na yon, kung hindi dahil kay Jongsang na tumulong at nagprotekta, hindi siya makakatagal hanggang ngayon. Gayunpaman, siya lang ang naroon. Walang ibang kamag-anak mula sa magkabilang panig ang dumalo. Ang kasal na walang mahal sa buhay ay nag-iwan ng lungkot sa bagong kasal. Ang dahilan kung bakit hindi dumating si Poong-sang ay dahil malapit ng kunin ng korte ang car wash. Wala siyang choice kundi manatili sa bahay at magbantay kasama ang kapatid na si Wisong. Para kay Jin-sang at Hwasang, wala silang pakialam sa kasal. Ngunit, araw din ito ng paggunita para sa ina ni Boonchil. Pagdating ng gabi, hindi pa rin dumating si Poong-sang. Dismayado, tinawagan niya ito ng umiiyak, galit na pinagalitan sa telepono. Si Poong-sang ay nagdurusa sa katawan at isipan. Hindi niya alam bakit siya nagsusuka ng maraming dugo kaya nagpatingin sa ospital. Ang diagnosis ay cancer sa atay. Ang hindi magkasakit sa ganitong pamumuhay ang tunay na himala. Alam niyang malapit na ang katapusan kaya umupo siya sa tabi ng ilog.
Nawala na ang sigla sa kanyang mga mata. Sinabi ng bayaw na huwag mawala ng pag-asa, may liver transplant pa para mabuhay. Ang pinakamainam na opsyon ay tumanggap ng atay mula sa pamilya para mailigtas ang buhay niya. Sa pag-iisip sa atay ng mga kapatid, napagpasyahan niyang isuko ang buhay. Ang pagsalba ay nangangahulugang isa sa apat ang magdodonate na makakasama sa pamilya at pisikal. Para di maging pabigat sa mga kapatid, napagpasyahan niyang huwag sabihin sa kanila. Gusto niyang umalis ng tahimik. Naghihinala ang bayaw, baka walang kapatid na magdodonate, kaya ganoon ang desisyon niya. Pero naniniwala si Poong Sang na hindi ganoon ang mga kapatid niya. Sabi niya mag-aaway pa sila kung sino ang magdodonate kung kailangan niya. Sinabi niya na kung kailangan niya, lahat sila ay magbibigay. Hinimok siya ng bayaw na sabihin sa kanila para di sila magalit sa kanya kalaunan. Kung alam lang nila ng maaga, baka nailigtas pa ang buhay niya. Bakit hindi bigyan ng pagkakataon ang mga kapatid na pumili? Payo ng bayaw, huwag mag-isang magdesisyon, hayaang lahat ay magkaroon ng pagpipilian. Sa payo ng bayaw, sinabi ni Poong Sang sa apat niyang kapatid ang tungkol sa kailangan niyang liver transplant. Nang magsalita siya, hindi siya nabigo sa kanilang tugon. Lahat sila ay sabik na nag-volunteer na mag-donate ng atay. Dinala pa nila siya sa ospital para agad siyang maligtas. Pero di niya inasahan na pagdating ng gabi, dinala siya sa isang liblib na ilog. Bukod doon, may hinukay silang malaking butas. Wala silang balak iligtas ang kanilang kuya. Gusto nila siyang ilibing doon para di na maging pabigat sa kanila. Inilabas ni Jin Sang ang tunay na kulay, sinabi na walang nagawa si Poong Sang pero humihingi ng atay. Sinisi niya ito bilang walang kwentang kuya at sinabing sarili niyang gawa lahat. Sabi niya hindi niya ibibigay ang kanyang atay. Nagmamadali silang ilibing siya. Bawat isa ay nagsalita, may hawak na pala at nagtatapon ng lupa sa kanya. Mabuti na lang, bangungot lang pala. Naniwala siyang kabaligtaran ang totoo. Naisip niya ang kanyang asawa. 18 taon nang nagdurusa si Boonchil dahil sa mga kapatid niya. Alam niyang mas mahirap ang cancer pero ayaw pa rin niyang magdiborsyo. Siyempre, may anak pa silang babae. Kung wala, matagal na sana siyang hiniwalayan. Ngayon, hindi na niya kaya. Binigyan siya ng dalawang pagpipilian, diborsyo o palayasin ang mga kapatid. Pero matigas siyang nagsabing hindi siya magdidiborsyo kahit mamatay pa. Sinabi niyang dalhin ang mga papeles ng diborsyo sa pagbisita. Ayaw ba niyang magdiborsyo dahil walang mag-aalaga sa mga kapatid kung mamatay siya? Takot mamatay, gusto niyang ituro kay Wisong ang pagkukumpuni ng kotse. Pero hindi alam ni Wisong ang kalagayan niya. Pagod na siya, gusto na lang umuwi at matulog. Dahil dito, nalungkot si Poong Sang. Hindi niya alam kung kailan maipapasa ang kanyang kasanayan kay Wisong. Hindi napigilan ang diborsyo, kaya hinanap niya ang anak. Mabutit na saksihan niya mismo ang buhay ng kanyang ina. Alam niyang uminom ng gamot bilang pagkain ang ina habang inaalagaan ang pamilya. Sinabi niyang ang ama ay nagsasalita lang ng pag-ibig pero hindi ginagawa. Nangako siyang hindi magpapakasal sa katulad ng kanyang ama. Naawa siya sa ina at hindi naniwala sa kaligayahan mula sa ama. Ang pag-ugali nito sa istasyon ng pulisya ay lubos na nakadismaya sa kanya. Sinabi niyang titira siya kasama ang kanyang ina. Maaari pa ring mamuhay ang ama kasama ang mga kapatid nito. Naglakad siya palayo, hindi pinansin ang mga tawag nito. Pinagsama niya ang mga kapatid at tinuruan silang maging independyente. Sa totoo lang, natatakot siya na kapag wala na siya, lalo na sina Jin Sang at Wasang, hindi mabubuhay ng maayos ang mga kapatid niya nang wala ang kuya nila. Pero hindi ito pinahahalagahan ng dalawa. Pagkarinig nila, agad silang tumutol at labis na nagalit. Hindi lang sila hindi nagpasalamat sa pagpapalaki niya, nagrereklamo pa sila na mahirap at kawawa silang mga ulila. Ngayon, pati siya raw ay iwan na sila. Ang 5 magkakapatid na akala niya ay malapit sa isa't isa, ay bigla na lang nag-away ng todo habang kumakain sila. Nakatayo sina Ginsang at Wasang sa isang tabi, sina Jongsang at Wisong sa kabila. Sa ganitong pamilya, paano nga ba magkakaroon ng katarungan? Lalo na sa pagitan ni Wasang at Jongsang, may puot na hindi malulutas. Sinisisi ni Ginsang at Wasang ang iba sa kanilang kamalasan, hindi nag-isip. Ang bahay ay naging kabuluhan, parang kumukulong lugaw. Balak ni Poong Sang sabihin ang kanyang cancer, pero dahil sa gulo, hindi na niya nagawa. Nagsimula siyang mag-alala. Kung wala na siya, masaya pa kaya silang magsasama? Hindi alam saan pupunta, nag-iisa siyang umakyat sa tuktok ng bundok. Tumingin sa lungsod ng milyong tao, sumigaw, may magbibigay ba ng atay sa akin? Gusto kong mabuhay. May makapagbibigay ba sa akin ng atay? Nanginig ang bawat salita sa hangin. Sabi nila, kahit tigre di kakain ng anak, pero sinira ng inang to ang paniniwala. Alam lang niya mga anak, hindi magpalaki. Nanganak siyang sim ng marami, pero di man lang matandaan ang mga pangalan. Akala ng mga bata, napilitang iwanan sila dahil sa karahasan sa tahanan. Pero totoo, sinipsip niya sila, sinira ang buhay, tapos itinapon. Ngayon kulang na naman sa pera, bumalik para sumipsip ulit sa kanila. Pero alam ni Poong Sang na napakasama niyang tao. Nag-alala siya sa biglang paglitaw, baka masaktan ang mga kapatid. Pagkakita sa kanya, napuno ng galit ang puso niya. Kahapon lang, sa kasal ni Jongsang, ginamit niya ang pagiging tunay na ina.
Lihim niyang kinuha lahat ng pera sa kasal at tumakas. Hindi lang di nahiya, inakala pa na karapatan niya yon. Noon, lagi niyang inaabuso si Poong Sang. Ang kaawa-awang buhay niya ngayon ay dahil sa inang ito sa harap niya. Hindi lang yan, kinuha pa niya lahat ng pera ni Ginsang para sa pag-aaral. Ipinagbili niya si Wasang sa isang bar para maging hostess. Ninakaw niya bawat mahalagang bagay sa bahay. Pati alkansya ng mga bata ay hindi niya pinatawad. Ang pinakaayaw ni Poong Sang ay ang pagnanakaw ng pera para kay Wisong matapos mabugbog. Dahil dito, hindi naagapan ang gamot ni Wisong, nag-iwan ng permanenteng pinsala. Napilitan siyang iwan ang minamahal niyang karera sa baseball. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin si Wisong dahil dito. Ngunit ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi alam ng iba. Binalaan siya ni Poong Sang na kung magpakita pa siya, ibubunyag niya ang lahat. Natatakot siya na kung mamatay siya sa cancer, mabebenta ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa mga mata niya, sarili at pera lang ang mahalaga. Hindi pinansin ang babala, hinanap niya si Wisong para humingi ng pera, pero nasa kay Bonshil lahat ng pera nito. Ayaw sumuko, sinubukan niyang maghasik ng gulo sa pagitan ni Wisong at Poong Sang. Sabi niya, hindi niya natupad ang tungkulin bilang ina. Sinisi niya kay Poong Sang ang insidente ng pera ng kompensasyon. Sinabi niyang sakim na kinuha ni Poong Sang ang pera ng kompensasyon. Ito raw ang pumigil sa rehabilitasyon ni Wisong, naging dahilan ng kapansanan at sumira ng pangarap. Noon, naniwala si Wisong at nagalit ng todo kay Poong Sang, ang taong nagpalaki sa kanya. Naging puot na ang kanyang saloobin kay Poong Sang. Lumapit si Wisong at sinabing alam na niya lahat ng ginawa ni Poong Sang. Sinabi niyang ayaw niyang sundan ang yapak ng kanyang kapatid. Naguguluhan, tinanong ni Poong Sang kung ano ang problema niya kamakailan. Pero nagsimulang makipagtalo si Wisong, sumasalungat sa bawat sinabi niya. Sinabi ni Poong Sang na makinig siya, pero dahil nalaso na niyang sim ang isip, paano pa siya makikinig? Nalito si Poong Sang, hindi maintindihan bakit biglang naging rebelde si Wisong. Habang di nakakuha ng pera kay Wisong, ibinaling niyang sim ang atensyon kay Ginsang. Kahit wala siyang pera, may sarili siyang paraan para kumita. Wala siyang pakialam kung buhay o patay ang anak basta may pera. Kaya, dinala niya si Ginsang para magkunwaring na aksidente. Nabigo ang unang tangka, pinagalitan niya si Ginsang sa pagkakataong nasayang. Habang nag-uusap, bigla siyang nakakita ng bagong pagkakataon. Nang walang awa, itinulak niya si Ginsang sa harap ng paparating na kotse. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagtagumpay sila. Pagkatapos, nagsimula siyang humingi ng pera sa driver. Pero di niya inasahan na may dashcam ito at gustong tumawag ng pulis. Hindi na naglakas loob ang mag-ina na mangikil at mabilis na tumakas. Si Ginsang, sumasakit ang buong katawan, ay tinamaan ng hindi handa. Talagang nasaktan ang kanyang katawan. Wala siyang choice kundi magpagamot sa ospital. Sa buong panahong iyon, patuloy siyang nagrereklamo. Wala raw kwenta ang mga anak niya. Walang katulad ng ibang anak na nagbibigay ng pera sa kanilang mga ina. Sa huli, si Poong Sang pa rin ang nagbayad ng gasto sa ospital ni Ginsang. Pag-uwi, galit na pinagalitan niya si Ginsang sa walang tigil na pangarap. Sinabihan niya itong maghanap ng maayos na trabaho para kumita. Pero sagot ni Ginsang, kailangan ang mga pangarap para mabuhay. Nakikiramay din si Hwasang, nagsasabing kung nasira ang mga pangarap, mas nakakalungkot. Sinabi ni Poong Sang na dapat silang mamuhay ng maayos at makatotohanan. Kung patuloy silang umikot sa panaginip at paggising, magdurusa lang sila. Pero sabi ni Hwasang, lagi naman akong ganito. Dapat daw matuto silang kumita sa sariling pagsisikap. Pero sinisi nila siya na madali lang daw sabihin yun dahil maginhawa ang buhay niya. Hindi nila kaya gawin yun ng mag-isa. Sa sandaling yun, sumabog na siya sa galit. Tinanong niya kung alam ba nila ang pakiramdam ng pagod. Tinanong niya kung tingin ba nila sa kanya ay makinang pangkita lang. Dapat ba niyang alagaan sila habang buhay? Pwede ba siyang bigyan ng konting pahinga? Malapit na siyang matapos sa buhay at talagang pagod na siya. Binuksan niya ang repair shop noong high school, nagtatrabaho ng walang tigil mula umaga hanggang gabi. Nagtrabaho rin siya bilang pribadong driver at kumuha ng dagdag na shift sa supermarket. Araw-araw, 2 o 3 oras lang ang tulog niya. 18 taon ding nagdusa ang asawa niya sa bahay na yon, pero di nila naintindihan. Sa halip, pinuna nila siya. Isinumpa niyang mula ngayon, mabubuhay na siya para sa sarili. Tinanong siya ni Ginsang. Hindi ba siya kailanman nabuhay para sa sarili? Sarili niyang desisyon ang magsakripisyo, ngayon galit siya sa kanila. Sabi ni Hwisang, dapat mamuhay ang bawat tao para sa sarili. Si Ginsang, nagdagdag pa ng gasolina sa apoy, sinabi na ihiwalay na ang kanilang sambahayan. Mula ngayon, hindi na sila magiging magkapatid. Nadurog ang puso ni Poong Sang. Tinanong niya kung di ba sila masyadong malupit. Isinakripisyo ba niya ang buhay para lang marinig ito mula sa kanila? Di niya inakala na ang sakripisyo ay magtatapos sa puna lamang. Kamakailan, ang kanyang emosyon ay isinisi nila kay Bonchul. Sinabi nilang hinati niya ang kanilang ugnayan bilang magkakapatid at agad siyang hinarap, sinasabing tapusin na lang ang diborsyo. Kung wala siya, akala nila ay magiging maayos pa rin ang kanilang kapatid. Nakalimutan nilang nagtiis siya ng 18 taong hirap, umuubo pa ng dugo sa pagsasakripisyo para sa mga kapatid niya.
Ang kasabihang kagatan ang kamay na nagpapakain sa'yo ay talagang naging totoo. Ang bunga ng kanyang 18 taong sakripisyo ay harapin lang ang mga taong walang utang na loob. Dahil sa 5 magkakapatid na ito, nasira ang kanyang buong buhay. Sa huli, ang tanging natanggap niya ay pagtataksil. Ngunit sinisisi pa rin nila siya, sinasabing siya mismo ang pumili ng kanyang kapatid. Hindi siya dinukot ni nabilangguman. Lahat ng ito ay kanyang sariling pagpili. Walang pumilit sa kanya, kaya wag siyang magsisi o makaramdam ng pagkakamali. Maituturing na lang niyang malas siya. Dagdag pa ni Jinsang, wala raw siyang nagawa para sa kanila pero nagmamalaki pa rin. Pakiramdam niya ay sayang lang ang oras makipag-usap sa kanila at wala na siyang masabi. Pinaalis niya silang lahat at sa diborsyo, hayaan si Poong Sang magsalita para sa sarili. Dati sinabi niyang mamamatay na lang siya kaysa magdiborsyo pero sa huli, pinili pa rin niya ito. Pinagdusa na niya ito ng 18 taon. Bilang taong malapit ng mamatay, ayaw na niyang magdulot pa ng sakit sa kanya. Para sa kanya, ibig sabihin nito ay hindi sila ng anak kailanman magiging katumbas ng mga kapatid niya. Sinabi niyang makisama na lang siya sa mga kapatid niya habang buhay. Sabi niya, dapat siyang tamaan ng kidlat sa harap niya mismo. Isinama niya ang mga kapatid sa hiking at sinabing kung mawala siya, dapat mag-alaga at magmahalan sila. Naramdaman ni na Jinsang at Hwasang na ang kanilang samahan ay kasing tibay ng bundok. Tahimik lang na nakatayo sa gilid sina Jeongsang at Huisang. Tiningnan nila siya nang may paghamak sa kanilang mga mata. Pagkatapos, ibinunyag niya na nagdiborsyo na siya, nagkukunwaring nakalaya at nakaramdam ng ginhawa. Sinabi rin ni Buonchul sa anak na babae ang totoo tungkol sa diborsyo pero hindi inaasahan ang reaksyon nito. Akala niya pipigilan siya ng anak pero pumayag ito at naisip na parang pagong ang nanay niya. Matagal siyang nagtiis bago tuluyang piniling magdiborsyo. Kung walang saya, ang pagtatapos ng kasal ng mas maaga ay maaaring magbigay ng bagong pag-asa. Tinanong niya ang anak, talaga ba? Sabi ng dalaga, dapat mamuhay ang nanay niya para sa sarili. Maging single o mag-asawa, wag na raw isipin pa ang anak. Wag mo kong gamitin na dahilan para sabihin gusto mo akong bigyan ng tatay. Kung kailangan mo ng asawa, magpakasal ka na lang. Kahit ano nang gawin mo, susuportahan kita. Binati ng dalaga ang nanay sa diborsyo at kumain sila. Nakakaantig ang ugnayan ng mag-ina, kaya napaluha ang mga nanonood. Habang sila'y nagpaluha sa tao, ang isa pang mag-ina naman ay nagpalalamig ng dugo ng lahat. Malalim ang puot na nakaukit sa kanilang mga mukha. Pumunta si Yang Sim kay Jeongsang para mangutang. Alam ni Jeongsang na ang babaeng ito ay hindi lang masama, kundi kasuklam-suklam at sinira ang mga anak niya. Dahil sa kanya, hindi alam ni Jeongsang kung gaano kalaki ang utang niya. Hindi niya makalimutan noong humingi siya ng pera sa nanay niya para sa tuition, pero pinaalis siya ng walang awa. Pinagbawalan siyang pumasok sa malamig na bahay. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin siya sa nanay niya. Naisip niya, kung nagbitin siya sa pinto noon, ano kaya ang magiging reaksyon ng nanay niya? Nangako siya na kahit tumanda at mamatay mag-isa si Yang Sim, hindi niya ito bibisitahin. Pagkatapos kay Jeongsang, kay Hwasang naman humingi ng pera si Yang Sim. Si Hwasang ay tamad at matakaw tulad ni Jinsang, kaya binalak ni Yang Sim ibenta siya sa matandang lalaki. Nang makita ni Hwasang ang matanda, natakot siya at tumakbo palayo. Hinabol ni Yang Sim siya, hinila pabalik at hinimok ng matamis na salita. Sinabi niyang manatili sa matandang lalaki. Ganoon, magkakaroon ka ng sobrang pera at pag namatay siya, manahin mo ang yaman niya. Kung may pera, bakit alalahanin ang edad? Natuwa ang matanda kay Hwasang. Bago umalis, nagmayabang pa siya ng yaman, binigyan siya ng 2 malaking pera. Samantala, lalong humihirap ang buhay ng pamilya ni Poong Sang. Ang talyer lang ang kita nila at nasamsam na ng korte ang bahay nila. Napilitan si Poong Sang dalhin ang mga kapatid sa mahirap na lugar. Sa sandaling iyon, nagpasya si Jeongsang. Gusto niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang ito. Matagal na niyang hindi makayanan ang pamilyang ito. Hinahangaan niya ang kapatid na nagsasakripisyo pero di niya kaya. Sabi niya kung di dahil sa kanya, matagal na siyang umalis sa pamilya. Ngayong may asawa na, ayaw na niyang maapektuhan ng pamilyang to, umaasa siyang pababayaan na siya ng kanyang kapatid. Kahit nag-aalinlangan, alam niyang tama ang sinabi niya. Para mabuhay siyang masaya, igagalang na lang niya ang desisyon. Sinabi niyang sundin ang sariling landas at hinangad ang kaligayahan. Ngunit pagkaalis sa pamilya, pumunta siya sa opisina ng asawa. Doon, nakita niya ang record ng cancer sa atay ni Poong Sang. Sa wakas, nalaman niya na may cancer pala ang kapatid niya. Ano kaya ang magiging desisyon niya? Samantala, dahil sa emosyonal na sakit, nagkaroon si Bonchil ng depresyon. Bilang panganay na hipag, kinailangan niyang palakihin ang 4 na kapatid ng asawa. Hindi siya nakaranas ng kahit isang araw ng kaligayahan. Sa huli ng buhay ni Poong Sang saka lang siya nakaramdam ng guilt sa asawa. Nagtiis siya sa tabi niya sa loob ng 18 taon. Kumuha siya ng 500 milyong won. Ang halaga ay higit sa kalahati ng kanyang insurance payout. Hindi para sa gamutan, kundi para sa bayad sa diborsyo. Buong buhay niya, naghirap siya dahil sa 4 niyang kapatid. Nagulat ang asawa niya sa biglang pagkakaroon ng malaking halaga. Ngayong ex na siya, pinilit lang umitit sa binglihim niyang naipon yon.
Ngayon, napagtanto niya na kahit gaano siya magsikap para sa apat niyang kapatid, limitado pa rin ang kanyang kakayahan. Sinabi nito na ngayon lang siya nagising sa katotohanan. Kahit pagod na, gusto pa rin niyang tumulong sa kanila. Sa wakas, napag-isipan na niya ng mabuti ang lahat. Inamin niyang hindi para sa kanila ang mga ginawa niya, kundi para mapanatag ang sarili. Buong buhay niya ganito, kaya hindi pamilyar ang pakiramdam ng pagbabago. Sa buong buhay niya, hindi lang siya kuya, kundi naging ama na rin. Akala ni Bonchil ay nagising na siya sa katotohanan. Pero nang marinig ang sinabi niya, napansin niyang mali pala ang akala. Noon pa man, alam niyang hindi sila magpapasalamat sa mga sakripisyo niya. Bigla na lang siyang nagtanong ng isang bagay na tumama sa katotohanan. Kung malubha kang magkasakit, ibibigay ba nila ang kanilang organo para sa'yo? Tumimo ito sa puso niya. Walang pag-aalinlangan, sinabi niyang tiyak gagawin nila lahat para iligtas siya. Pero binuhusan niya ito ng malamig na tubig. 18 taon ang nagpakita ng tunay nilang mukha. Tiyak siyang tataka sila para iligtas ang sarili. Ayaw niyang paniwalaan pero wala na siyang pakialam. Gayunpaman, marami pa rin siyang payo sa kanya. Sinabi niyang kung bitiwan niya sila, mabubuhay pa rin sila. Labis siyang nag-alala sa kanila nang hindi kailangan. Ang 18 taong hindi masayang pagsasama ay natapos na lang. Tinrato niya ng sweet and sour ribs at hiniling ang kaligayahan. Pero gusto ba talaga niya ito ng ganito? Kung di niya mahal, bakit nanatili hanggang sa huli? Noong gusto niyang ipalaglag, parang kriminal siya sa bahay. Laging takot, nagbabantay, baka kunin ang sanggol sa sinapupunan. Hindi man lang siya naglakas loob kumain ng maayos. Hindi niya mapigilan bumili ng kahit simpleng tinapay. Pagkapanganak, di siya pinayagang magpahinga't gumaling. Kailangan niyang tiisin malamig na tubig, maghugas ng kotse, at alagaan tamad na biyenan. Ito ang pinakamatinding sakit na itinatago niya sa puso. Maging ang kanilang anibersaryo ng kasal ay naging kabiguan. Pinili ni Poong Sang ang February 29 bilang petsa ng kasal, magdiwang lang tuwing 4 na taon. Nang dumating ang araw, umaasa siya ng espesyal, pero dinala pa rin niya lahat ng kapatid. Walang nakakaunawa sa pinagdaanan niya sa loob ng 18 taon. Dati, akala niya pagbabanta ng diborsyo ay pipilitin siyang lumayo sa mga kapatid. Inakala niyang luluhod siya't hihingi ng tawad at magsisimula silang tatlo ng bagong buhay. Pero hindi inasahan, pinili niya ang diborsyo para sa kanyang mga kapatid. Habang mas iniisip niya ito, mas mali ang pakiramdam niya. Sa wakas, inilabas niya ang lahat ng sama ng loob na matagal niyang kinikimkim. Galit na sinabi niya na palitan nito ang ringtone. Araw-araw ko naririnig yang kanta. Kasalanan ko lahat. Pero wala pa ring bakas ng pagsisisi. Isinumpa niya ang tadhana, sinabing 8 buhay siyang isinumpa para mapunta sa kanya. Kahit ayaw siyang pakawalan, wala siyang choice kundi bitawan. Paano niya hindi alam ang hirap na tiniis nito sa mga taong lumipas? Pero ayaw niyang maging dagdag na pasanin pa ang kanyang cancer. Sa loob ng 18 taon, pinabayaan niya ang sarili niyang ama. Ngayon, pagkatapos ng diborsyo, sinabi niyang aalagaan na niya ito. Pero umaasa pa rin ang ama na makakahanap siya ng mabuting mapapangasawa. Paalala nito, humanap siya ng walang magulang at kapatid. Pero wala na siyang pag-asa. Gusto na lang niya ng simpleng buhay kasama ang anak. Ang unang nakaalam na may cancer sa atay si Poong Sang ay si Jong Sang, ang kapatid na pinakamamahal niya. Hindi niya binigo ang kanyang kuya. Noon, para makapag-aral siya, inilagay niya sa panganib ang buhay bilang garantiya para sa matrikula. Ito ang mga bagay na lagi niyang iniingatan sa puso. Nang malaman na kailangan ng liver transplant, agad siyang nagpa-test para sa compatibility. Nang malaman ng asawa niya, labis itong hindi nasiyahan. Tanong niya bakit, kung may malulusob pang kapatid, kailangan gawin ito ng mahinang babae tulad niya. Pero sabi niya siya ang pinaka-nakinabang sa lahat ng magkakapatid. Ayaw niyang makipag-away sa kanila tungkol dito o isiping dapat pag-usapan pa. Umaasa siyang hindi makikialam ang asawa at hahayaan siyang asikasuhin ito. Samantala, naghanda na si Poong Sang para sa wakas. Ginawa niya ang huling tungkulin para sa mga kapatid. Sinabi niya kay Jin Sang, susunod na panganay, na sana'y maalagaan niya ang iba. Inayos pa niya ang trabaho nito sa tindahan ng kotse ng kaibigan. Pero si Jin Sang, tamad pa rin, mas gusto raw pumatay kaysa magtrabaho. Hindi man lang siya makaalagang mag-isa, paano pa kaya ang iba? Nasaktan ng todo si Poong Sang sa mga salitang narinig. Inisip niyang baka may sakit si Jin Sang at maaaring maging mamamatay tao. Si Hwa Sang naman, tinanggap ang kahirapan at kumapit sa matandang 80 years old. Nang malaman ni Poong Sang, agad niya itong hinila pabalik. Ngunit hindi pa rin niya naisip na may mali siyang ginawa. Sabi niya ay para sa magandang buhay at makuha ang tindahan ni Poong Sang. Lalo siyang nawala ng pag-asa sa kanilang mga kilos. Maikli na lang ang natitirang panahon ng kanyang buhay. Sa gabi, umiyak siya ng mag-isa, humihikbi habang tinatawag si Bonchil. Patuloy siyang humihingi ng tawad, umaasang bigyan siya ng 1 buwan para makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Hindi niya matanggap na ni isang araw man lang ay hindi niya nabigyan ng kaligayahan si Bonchil. Ngunit inakala nitong lasing lang siya, kaya't ibinaba ang tawag at lumabas kasama ang mga dating kaibigan. Tanging pag-iyak ng mag-isa sa ilalim ng mga ilaw sa kalye ang kanyang nagawa.
Hindi nagtagal, dumating ang resulta ng pagsusuri ni Jeongsang. Angkop siya para sa liver transplant, ngunit hindi maaaring isagawa ang operasyon. Masyadong maliit ang kanyang atay para sa mapanganib na pamamaraan ng transplant. Dahil sa labis na panganib, hindi maaaring ituloy ang operasyon. Nang malaman na hindi siya makakapagbigay ng atay, bumaling siya kina Jinsang at Huisong. Balak niyang ipasuri sila, ngunit ang isa ay nasugatan sa away at may trangkaso naman ang isa. Para mailigtas ang kapatid agad, si Jeongsang ay lumapit kay Hwasang para sa pagsusuri. Bago magtagumpay, ayaw niyang ibunyag ang kalagayan ni Pongsang, kaya inayos niya ang lihim na pagsusuri kay Hwasang. Pinunan ni Yeolhae si Jeongsang, sinasabing lahat may karapatang malaman at bakit niya sinuri si Hwasang nang walang pahintulot. Sinabi niya na kahit nakatatandang kapatid, wala siyang karapatang magdesisyon para kay Hwasang. Hiniling ni Jeongsang sa asawa na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Sa kabilang dako, si Pongsang ay nabubuhay na may kaunting araw na lang. Unti-unti niyang tinutupad ang mga hangarin bago mamatay. Isa sa mga iyon ay umasang puputulin ng mga kapatid ang ugnayan sa kanilang tunay na ina. Ngunit maliban kay Jeongsang, walang natuwa dito. Mula pagkapanganak, kulang sila sa alaala ng ina at pagmamahal ng ama, kaya labis nilang hinahangad ito. Pinaghinalaan ni Huisong na pinipigilan siya ni Pongsang makita ang kanyang ina para itago ang katotohanan tungkol sa ninakaw na pera. Pero ayaw ni Pongsang na masaktan ang mga kapatid, kaya hindi niya sinabi ang mga malupit na ginawa ng kanilang ina. Hindi natupad ang kanyang hangarin. Tumakbo silang tatlo para hanapin siya, pero nakita nilang inaabuso siya ng kanyang kasintahan. Gusto nilang tumulong, pero sinigawan sila, tinawag na walang kwenta at sinabihang huwag makialam sa buhay niya. Naramdaman ni Huisong na nabigo siya bilang anak. Bumalik siyang mag-isa, pero nakarinig siya ng nakakagulat na lihim na nakatago sa loob ng 29 taon. Nalaman niyang hindi pala siya itinuturing na anak, kundi isang estranghero. Si Huisong pala ay kapatid lang nila sa ina, pero ibang ama ang meron siya kumpara sa apat. Hindi niya matanggap ito, kaya tumakas siya sa bahay. Hindi inasahan ni Pongsang na malalaman niya ito. Sinubukan niyang pigilan siya, pero wala ring nangyari. Si Jinsang, na-scam dati ng malaking pera, nawala ng pagkakataong mag-aral. Sa wakas, nahanap na niya ang taong may kagagawan. Determinado siyang patay nito gamit ang sarili niyang kamay. Kaya't natiyak ni Pongsang na may sakit sa isip si Jinsang. Para maiwasan ang gulo, napilitan siyang ipadala ito sa mental hospital. Sumigaw si Jinsang na di siya baliw, pero lahat doon ganun din ang sabi. Lalo lang nitong pinalala ang galit niya kay Pongsang. Si Buonchil naman, kahit hiwalay na, nadamay pa rin sa gulo ng pamilya ni Pongsang. Mga nagpautang, di mahanap ang pamilya niya, kaya si Buonchil ang hinanap. Akala nila peke lang ang diborsyo para itago ang mga ari-arian. Binantaan siya, kung di babayaran utang ng mga kapatid ni Pongsang, magiging malupit sila. Galit na galit, hinanap niya si Pongsang at sinabihan itong itigil ang paghila sa kanya sa bulo. Pinagalitan niya ito, tinanong bakit ginagarantiyahan ang kanilang mga utang sa simula pa lang. Ngayon, kinuha na niya ang lahat ng problema sa kanyang sarili. Sinabi niyang pabayaran agad sa kanila ang sarili nilang mga utang. Pinagalitan siya, alam na walang pera pero naging gwarantor dahil takot makulong ang mga kapatid. Sabi niya dapat nakulong sila para matuto at ipinaalala na wala na siyang kinalaman dito. Kailangan niyang hawakan lahat ng mag-isa at itigil ang pagpapaapekto nito sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, tumango lang siya ng malungkot. Samantala, nag-ayos si Jeongsang ng pagkikita kay Hwasang. Sa pagkakataong ito, mas mabuti ang pakitungo niya. Binigyan pa niya ito ng mamahaling bag mula sa China. Labis itong nagpasaya kay Hwasang kaya hindi niya ito mabitawan. Lumabas na ang atay ni Hwasang ay tugma kay Pongsang. Kailangan ni Jeongsang mag-isip ng paraan para sa transplant, ngunit alam nating may kakaiba. Naramdaman ni Hwasang ang biglang kabaitan at nagtanong kung may lihim. Di inaasahan, matalino rin pala ang parang walang inaalala na si Hwasang. Sinabi ni Jeongsang na ibubunyag ang lihim kung sasama sa biyahe. May mga lugar para maglaro at kumain. Hindi ka naman mamamatay dito. Siyempre, pumayag si Hwasang. Nakita ni Pongsang ang magkapatid at natuwa siya. Binati niya sila ng magandang biyahe at nagbigay pa ng pera. Ngunit bago siya makasakay sa kotse, bigla siyang tumigil at nagsabing may masamang kutob siya, na parang ito na ang huling pagkakataong makikita niya siya. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito, pero sinabi niyang nagbibiro lang siya at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa bahay. Hinayaan muna ni Jeongsang si Hwasang na mag-enjoy sa masayang paglalakbay bago siya itinulak sa emosyonal na bangin. Inihayag niya ang katotohanan. Si Pongsang ay may malubhang sakit at hindi mabubuhay ng matagal kung walang liver transplant. Una, labis na nabahala si Hwasang at hinimok si Jeongsang na agad maghanap ng atay para iligtas siya. Pero nang malaman niyang ang katugmang atay ay sa kanya, bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Doon lang niya naunawaan kung bakit bigla siyang tinrato ng mabuti ng kapatid at pinadaan pa sa kumpletong check-up. Nalaman niyang lahat pala ito ay para lang makuha ang kanyang atay. Pinilit ipaliwanag ni Jeongsang na kaunti lang ang atay na kailangan at sa 6 na buwang pahinga, ganap siyang gagaling. Pero di matanggap ni Hwasang.
Naghinalang magkasabwat sina Poong Sang at Jong Sang na di siya mahalaga sa puso nito kaya gusto nilang kunin ang atay niya. Iginiit ni Jong Sang na di alam ni Poong Sang pero naniwala si Hwa Sang na ideya niya to, pakiramdam niya'y lubos siyang pinagtaksilan. Umiiyak, sinisi ni Hwa Sang ang magkapatid, inakusahan silang nagkasabwatan para kunin ang atay niya sa masamang paraan. Pinilit magpaliwanag ni Jong Sang pero di man lang nakinig si Hwa Sang. Sa huli, sinabi ni Jong Sang na kung di siya tutulong, mamamatay si Poong Sang. Pero malamig na sumagot si Hwa Sang na wala siyang pakialam. Pagkatapos, kinuha niya ang bagahe at umalis, di pinansin ang desperadong tawag ni Jong Sang na manatili. Lahat ay nagsimulang humantong sa pinakamasamang posibleng kalalabasan. Sa oras na yon, si Poong Sang, di makabayad ng utang ng mga kapatid, dinala sa presinto. Di inaasahan, si Yang Shim din ay dinala dahil sa sugal. Puno na ng galit ang puso pagkakita sa kanya ay naging huling pasabog. Sumigaw siya na di karapat-dapat tawaging ina. Dahil sa kanya kaya't napakahirap ng buhay niya, ngayoy mamamatay sa kanser, malapit ng yumao. Sumigaw siya, lumapit at sinunggaban ang lalamunan nito. Ngunit nagkamali pala siya, iba ang napagkamalang tao. Biglang lumala ang kalagayan niya at bumagsak. Agad siyang isinugod sa ospital para gamutin. Sa wakas, nalantad na ang kanyang karamdaman. Nabalitaan ito ni Bonchil at agad pumunta sa ospital. Nakita ang dating asawa, malapit ng mamatay, di matanggap, nalunod sa pagkakasala. Bilang asawa, bakit di niya napansin ang malubhang sakit nito? Sa wakas, naunawaan niya kung bakit siya noon ay ayaw magdiborsyo, pero biglang pumayag, at kung bakit siya kumilos ng kakaiba. Dahil natatakot siyang madamay siya sa kanyang kalagayan. Sa tabi ng kama niya, napaiyak siya ng todo. Sinisisi niya ang sarili, sinabing lagi siyang nangungulila. Matapos ang maikling yakap, hinarap niya ito. Di ba sabi mo, kung magkasakit ka, magdodonot ng organ ang mga kapatid mo? Nasaan sila ngayon? Sinabi niyang itinago niya ang sakit sa lahat. Nagalit siya ng husto dito. Sinabi niyang huwag basta mamatay at iwanan ang lahat. 18 taon siyang nagtiis at hindi humingi ng kabayaran. Hindi niya hahayaang mamatay ito ng ganoon kadali. Hindi nagtagal, bumalik din si Jong Sang na bigo. Ngayon, hindi naturing ni Bonchil sa sarili bilang tagalabas. Agad niyang tinawag ang mga kapatid para pag-usapan ang donasyon ng organ. Ngunit ang malupit na katotohanan ay agad naganap sa harap ni Poong Sang. Nag-isa si Hwa Sang sa tabing dagat, inalala ang pagkakaiba ng trato sa kanya. Binigay niya ang pinakamasarap na pagkain at pera kay Jong Sang para sa pag-aaral, habang binabaliwala si Hwa Sang mula pagkabata. Habang iniisip niya ito, lalo siyang napupuot sa kanya. Pumunta siya sa ospital para harapin ito, sinasabing wala siyang karapatang humingi ng atay. Ikinuwento niya ang lahat ng hinaing mula pagkabata hanggang pagtanda, paulit-ulit na sinasabing sinira nito ang kanyang buhay. Matatag niyang sinabi na hindi niya kailanman ibibigay ang kanyang atay dito. Patuloy na humihingi ng tawad si Jeong Sang kay Hwa Sang sa lihim na pagsusuri, umaasang magbabago ang isip nito para iligtas si Poong Sang. Ang donasyon ng atay na ito ay nangangailangan na pareho silang sumailalim sa operasyon. Ngunit si Poong Sang, sa matinding kawalan ng pag-asa, ay nagsabing ayaw na niya ng atay at pinaalis silang dalawa. Hindi na nakatiis si Bonchil at sinabing sobrang malupit na ang ginagawa nilang dalawa. Sumagot si Hwa Sang na wala siyang kaugnayan sa dugo kaya wala siyang karapatang makialam. Iginiit ni Bonchil na ganito ang naging kalagayan ni Poong Sang dahil sa kanilang lahat. Kung hindi siya nagpakahirap para sa mga kapatid, hindi sana siya nagkasakit ng kanser. Bakit walang nakapansin sa nangyayari sa kanya? Sumagot si Hwa Sang, dapat daw si Bonchil ang unang nakahalata. Galit na galit, inutusan ni Jeong Sang si Hwa Sang na umalis. Sinabi niyang walang alam si Poong Sang at kung gusto ni Hwa Sang makipagtalo, sa kanya na lang daw. Nagingit-ngit, mabilis na umalis si Hwa Sang. Dati desperadong gustong mabuhay pero ngayong nakita ang eksena, nawalan na siya ng pag-asa. Humingi siya ng discharge para umuwi pero tumanggi si Bonchil na sumuko. Pumunta siya sa ospital kung saan nakakonfine si Jin Sang, umaasang maibabalik para sa liver transplant. Pero sa loob, puno ng galit si Jin Sang kay Poong Sang. Agad siyang umuwi, determinadong ayusin ang gusot sa kanyang kapatid. Sinuntok niya si Poong Sang, bumagsak ito, at tinanong bakit niya ipinadala sa psychiatric hospital ang kapatid. Inakusahan niya itong malupit mula pa noong kabataan nila. Siguro nga, kinamumuhian ni Jin Sang si Poong Sang hanggang sa buto. Naniwala siyang ginamit siya ng kapatid bilang punching bag para sa galit nito. Sinisipan niya ito sa pagkulong sa kanya sa storage ng 3 araw ng walang pagkain. Lumabas na magkatulad pala sina Jin Sang at Hwa Sang, parehong nagdusa sa istrikto ni Poong Sang noong bata pa. Pero ang lahat ng to ay paraan ni Poong Sang para itama ang kanilang mga bisyo. Di nila naintindihan at tinuring na pang-aabuso ang lahat. Ngayon, liver transplant lang ang makakapagligtas kay Poong Sang. Akala niya noon, gagawin ng mga kapatid ang lahat para sa kanya. Pero masakit ang katotohanan. Kahit malapit nang mamatay ang kapatid, ayaw pa rin tumulong ni Jin Sang. Sabi niya, dahil sa ginawa ni Poong Sang noon, hindi niya ito tutulungan. Nagmakaawa sina Bonchil at Jeong Sang na i-donate niya ang atay para kay Poong Sang. Pero di makalimot si Jin Sang sa pagkakulong sa madilim na kwarto at pagpapadala sa ospital.
Malalim ang galit sa kanyang puso. Paano siya papayag na mag-donate? Sabi ni Buonchil, ginawa niya yon para itama ang iyong mga bisyo. Kung hindi, sa ngayon, malamang pinatay ka na dahil sa mga krimen mo. Si Hwasang, puno ng galit kay Poong-sang, inakusahan siya ng pagtrato sa kanya tulad ng alipin sa bahay, habang binibigyan si Jeong-sang ng lahat ng pinakamabuti. Naniwala siyang magkasabwat sina Poong-sang at Jeong-sang para nakawin ang kanyang atay. Umiyak at isinumpa niya sila, sinasabing tinrato siya parang hayop, binabaliwala ang kanyang karapatang pantao at nagdesisyon tungkol sa kanyang katawan ng walang pahintulot. Pero hindi ito ang tamang oras para sa emosyonal na pagtatalo. Pumasok si Buonchil, hinihimok siyang iligtas si Poong-sang. May mga taong gustong mag-donate pero hindi tugma. Kung ikaw ay tugma, pagkakataon to para iligtas siya, sabi niya. Pero malamig na sumagot si Hwasang, hindi ka kadugo. Huwag kang makialam. Bumaling si Buonchil para hikayatin si Jinsang. Sa wakas, nagsalita si Jeong-sang, sinabihan silang huwag magtalo tungkol sa buhay ng kanilang kapatid. Alinman sa magpapatest si Jinsang, o kami ni Hwasang ang magdodonate ng kalahating atay, sabi niya. Ngunit naramdaman ni Hwasang na malamig at di makatarungan ang trato sa kanya mula pagkabata. May peklat na ako sa dibdib, tapos gusto mo pang operahan ang tiyan ko, tanong ni Jeong-sang. Ano nang kinalaman ng peklat mo sa liver transplant? Bigla, nagalit si Hwasang at sinugod siya, nagsimula ng away. Sa huli, si Buonchil ang humagulgol at nagmakaawa sa kanila. Nakiusap siya na iligtas nila si Poong-sang. Bilang tugon, kinuha ni Hwasang ang mamahaling bag na regalo at winasak ito. Sumigaw siya na hindi niya isa sa panganib ang buhay para sa ganyang bagay. Sa sandaling iyon, umuwi si Poong-sang at narinig ang nakakadurog pusong mga salita. Nang makitang ayaw siyang tulungan ni Jinsang at Hwasang, nagpa siya si Buonchil na hanapin si Hwisang at magmakaawa. Agad na nagsalita si Hwasang para pigilan siya. Sinabi niyang si Hwisang, noong bata pa, ay inilagay sa isang ampunan. Tumakbo siya sa labas sa gitna ng taglamig dahil sa takot. Idiniit niya na dahil sa malupit na pakikitungo ni Poong-sang, hindi na ito babalik para tulungan siya. Patuloy na ikinuwento ng magkakapatid ang lahat ng ginawa ni Poong-sang sa kanila. Sa sandaling ito, matatag na ipinagtanggol siya ni Buonchil. Ipinaalala niya na sa edad 17, pinasan niya ang buong pamilya. Naging ama at ina siya at pinalaki sila hanggang sa pagtanda. Ngunit wala silang pag-unawa, puro galit at hinanakit lamang. Lalo na para kina Jinsang at Hwasang, ilang beses siyang nag-alala ng sobra. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa, baka hindi siya nagka-cancer sa atay. Ngunit nakakagulat, ibinaling nila ang sisi sa kanya, sinasabing kasalanan niya ang karamdaman dahil lagi siyang nakikipag-away sa bahay. Iminungkahi pa nila na i-donate niya ang kanyang atay para mailigtas siya. Hindi siya makapaniwala sa kawalang puso nila, kaya lubos siyang nawalan ng pag-asa. Walang masabi, napaiyak na lang siya, ibinigay niya ang lahat para sa inyo. Hindi ba kayo makapagsabi man lang na magbibigay kayo, kahit salita lang? Dapat nag-agawan ang magkakapatid kung sino ang magbibigay, hindi ganito. Iniisip niya kung paano sila naging ganito kalupit. Hindi man lang sila makapagkunwaring tutulong. Tila gusto nilang tiyakin na bukod sa sakit, mararanasan din niya ang kalungkutan hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, siya ay namagitan na. Ang mga salitang iyon ay hindi lang narinig kundi tumatak sa kanyang puso. Sinabi niya sa kanila na hindi niya kailangan ng sinumang magliligtas sa kanya. Umalis silang lahat maliban kay Buonchil na nanatili, nadudurog ang puso. Nakaramdam siya ng matinding kawalang katarungan. Isinakripisyo niya ang buong buhay, pati na ang sarili. Ginawa niya ang higit pa sa kaya ng sinumang magulang. Ngunit sa huli, napakawala nilang pakiramdam. Tunay nga, nagpalaki sila ng mga walang utang na loob. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganito ang buhay niya. Ang mga salitang iyon ay hindi lang nakabingi, kundi lalong nagpahina sa kanya. Ngayon, gusto na lang niyang humiga sa sahig at magpahinga. Walang magawa, umalis siya. Nang mag-isa na, umalingaw-ngaw ang mga salita sa isip niya, nagdudulot ng matinding sakit. Isang buhay ng sakripisyo, kapaitan lang ang natanggap. Hindi niya inasahan ang tulong, pero bakit hindi man lang siya naintindihan? Nakaranas ba siya ng kahit isang araw para sa sarili? Para sa mga kapatid, pinabayaan niya ang asawa at anak. Gayunpaman, maswerte siya at nais bumalik ng dating asawa sa tabi niya. Ang babaeng ito ay nagtiis ng 18 mapait na taon sa kanya, walang araw ng ligaya, at anibersaryo ng kasal minsan lang sa 4 na taon. Ngunit bago siya umalis, hinawakan ng kanyang ama ang kanyang braso. Ayaw niyang magpatuloy sa paghihirap ang kanyang anak. Sinabi niya na maraming kapatid si Poong-sang, kaya wag nang bumalik para lang alagaan siya. Noong malusog siya, di kanya nabigyan ng kaligayahan. Ngayon may sakit na siya, tiyak na di ka rin niya mapapaligaya. Pero alam niyang hindi siya hiniwalayan para sa mga kapatid. Para sa kanya yon. Ayaw niyang maging pabigat o magdulot ng higit na pagdurusa. Mahal pa rin niya ito, kaya pinili niyang bumalik. Iniwan na siya ng kanyang mga kapatid. Nakakaawa na yon. Hindi niya kayang hayaan siyang maging mas kaawa-awa pa. Sa katunayan, siya pa rin ang tunay na ama ni Jungsang. Sa huli, sinuway niya ang ama at bumalik, naluha ito habang mahigpit siyang niyayakap. Ngunit sa loob, nakaramdam siya ng matinding pag-aalinlangan. Matagal na niyang hinihintay na bumalik ito sa kanya.
Ngunit ngayong malubha ang karamdaman, natatakot siyang magdulot ng higit pang paghihirap. Kahit hindi siya bumalik, hindi niya ito sisisihin kailanman. Ngunit sinabi niya, kahit isang araw lang tayo magkasama tayo habang buhay. Kahit ang Grim Reaper ay hihingi ng pahintulot sa akin bago kakunin. Muling nakiusap siya kay Jin Sang na huwag talikuran ang dekadang pag-aalaga at pagpapalaki sa kanya. Nagmakaawa siya na iligtas si Pung Sang. Ngunit si Jin Sang, may galit pa sa pagkakaospital, ay tumangging mag-donate ng atay. Hindi na nakatiis ang kanyang kaibigang si Chilbok. Sinaway niya si Jin Sang sa panonood lang sa kapatid na mamatay, dapat man lang daw magpasuri. Mas galit pa ang ina ni Chilbok. Nakita niya mismo ang sakripisyo ni Pung Sang na iniwanan ang pamilya para alagaan ang mga kapatid. Para sa kanya, lalo na si Jin Sang, ay mga hayop sa anyong tao. Binayaran ni Pung Sang ang utang ni Jin Sang at nag-alala pa na baka makulong ito. Bilang pangalawang anak, dapat si Jin Sang ang nagpasa ng mga problema, hindi nagpabaya. Sabi pa niya, kung may kaibigan si Chilbok na ganyan, puputulin niya at ipapakain sa aso. Galit na sinagot ni Jin Sang, mag-donate na lang daw siya ng sarili niyang atay. Ngunit mahinahon na sinabi ni Chilbok na tama ang kanyang ina. Samantala, si Bonchil, na hindi pa rin pagod, ay naghanap kay Hwasang. Hinimok niya itong kalimutan ang mga dating hinanakit. Sa ganitong sitwasyon, iligtas mo muna ang kapatid mo. Kung hindi, wala nang pagkakataon pa. Kahit magsisi ka, hindi na siya maibabalik. Pero iginiit ni Hwasang na magkakampi sina Pung Sang at Jong Sang, hindi siya tunay na kapatid. Para sa kanya, kung siya o si Jong Sang ang nangangailangan ng atay, pipiliin ni Pung Sang si Jong Sang nang walang pag-aalinlangan. Kaya kinuha niya ang kanyang gamit at umalis. Walang ibang mapupuntahan, pumunta siya sa kanyang ina. Ngunit laking gulat niya, tinanggihan siya ng ina at sinisi pa ang mga anak sa hindi pagbibigay ng luho sa kanya. Doon lang na-realize ni Hwasang na hindi nagbago ang kanyang ina. Siya pa rin ang dating malamig at makasariling babae. Hinarap niya ang kanyang ina, tinanong kung anong uri ng ina siya, at sinabing hindi na niya ito hahanapin pa. Malamig na sumagot ang kanyang ina na wala siyang pakialam. Dahil wala siyang choice, lumapit siya ulit sa dating asawa, pero tumanggi rin itong tanggapin siya. Sabi niya, simula nang makasama siya, puro malas na lang ang buhay niya. Kung di siya nasasaktan, nakukulong naman siya. Sinisi niya ito sa pagsira ng buhay niya, at sinabing ayaw na niyang makipag-ugnayan pa. Samantala, lumala ang kalagayan ni Pung Sang at muling bumagsak. Tinawagan na lang ni Bonchil si Yol Hayon para gamutin siya. Bago umalis, hinila niya si Jong Sang at hinimok na tawagan at aliwin ito. Hindi ang kawalan ng liver transplant ang sumisira sa kanya, kundi ang pagtataksil ng mga kapatid. Kumpara sa cancer, mas nakakatakot ang kanilang malamig na pakikitungo. Bukod dito, dumating ang mga utangan sa himpilan ng pulis, nagsasampa ng reklamo para ipakulong siya. Ang kanilang buhay din ay nalubog sa kahirapan. Hindi kayang makitang makulong siya at di rin maiwanan ang mga utangan, pinili ni Bonchil na gamitin ang ipon para bayaran ang utang. Ito ang perang pinaghirapang ipunin nila ng kanyang anak na babae. Mahigpit na ipinagbawal ni Pung Sang na gawin ito. Ngunit nang malaman na ang 500 milyong ibinigay sa kanya ay kalahati ng insurance para sa kanyang cancer treatment at ang natira ay ginamit para bayaran ang utang ng kanyang mga kapatid at may ninakaw pa si Jin Sang para sa sugal at nawaldas lahat, halos nawalan siya ng kontrol. Kung hindi lang ito may sakit, ilang beses na sana niya itong sinampal ng malakas. Sa halip na gamitin ang pera para sa gamutan, sinayang niya ito lahat. Ngayon, desidido siyang kunin ang natitira para bayaran ang mga utang. Responsibilidad mo ang kinabukasan namin ng anak ko, kaya huwag kang mamatay. Nakausap ng ina ni Chilbok si Yong Sim at sinabi ang tungkol sa cancer ni Pung Sang. Pero imbes na malungkot, tuwang-tuwa pa si Yong Sim. Sabi niya, kapareho raw ng ama niya si Pung Sang, parehong klase ng lalaki. Cancer sa atay. Mamamatay din yan, mas maaga o huliman. Nagulat ang ina ni Chilbok sa kawalang pusong ito. Sinubukan niyang hilahin si Yong Sim para mag-donate ng atay. Ikaw dapat ang magbayad sa mga kasalanan mo. Kinagat siya ni Yong Sim na parang asong ulol at tumakas. Samantala, si Bonchil, desperadong magbayad ng utang, tumawag pa sa matandang ama para mangutang. Nang marinig ito, nagalit ang ama at tumanggi. Sinabi niyang umuwi na siya at ipaubaya na lang si Pung Sang sa mga kapatid nito. Wala siyang choice kundi tumawag sa mga kaibigan para humingi ng tulong. Pero si Pung Sang, pagdating sa pinto, narinig ang lahat. Totoo nga, sa hirap, lumalabas ang tunay na ugali ng tao. Sa wakas, naunawaan niya. Ang ugnayan ng magkakapatid ay maaaring mas mahina kaysa sa estranghero. Ang mga taon ng sakripisyo para sa kanyang mga kapatid, tungkol lang pala sa responsibilidad. Hindi niya matiis na isipin niya yon, kaya inaliw siya, isipin mo na lang ang sarili mong buhay ngayon. Para sa kanya, blessing in disguise ito, pagkakataon para bumalik sa normal ang buhay nila. Ramdam niyang malapit na ang kanyang oras, pero ayaw niyang sumuko. Patuloy siyang hinihikayat nito na maging matatag, kahit luhaan ang mukha. Pero ayaw na niyang magpatuloy sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Naisip niya ang euthanasia, na mas tinatanggap na ngayon. Hindi man niya pinigilan, hindi rin niya kayang personal na paalisin ang pinakamamahal. Sa huli, nagpasya siyang sumailalim din sa euthanasia, kasama si Pung Sang.
Hindi sila ipinanganak sa parehong araw, buwan o taon, pero sumumpa silang sabay mamamatay. Nagsumite sila ng aplikasyon para sa euthanasia sa ospital. Nakakalungkot na ngayon lang niya napansin ang matapat na pagmamahal nito matapos ang mahabang paghihirap at kahihiyan. Bago mamatay, sinuri nila kung tugma ang atay niya para sa kanya. Kung handa siyang mag-donate ng atay para mabuhay silang lahat ng maayos. Pero naubos na ang ipon niya sa pagbabayad ng utang ng mga kapatid niya. Pati gasto sa check-up niya, hiniram na lang niya kay Jeongsang. Tinanong siya ni Jeongsang, wala ka bang pinagsisisihan? Ngunit buong puso niyang hiniling na maging tugma ang kanyang atay. Nagmakaawa siya kay Jeongsang na huwag sabihin kay Pongsang. Kung hindi tugma ang atay ko, may pag-asa pa rin siyang mahawakan. Pagkasabi nito, niyakap siya ni Jeongsang ng mahigpit. Sa puntong ito, ang tanging nag-aalala para sa kanya ay ang kanyang ama. Alam niyang hindi niya pababayaan si Pongsang. Kung mabubuhay ng maayos ang anak niya, dapat mabuhay din si Pongsang. Luhaan siyang nakiusap kay Pongsang na huwag sumuko. Kung susuko ka, mawawalan din ng pag-asa ang anak ko. Nangako si Pongsang na mabubuhay. Sa ganitong paraan lamang siya makakabawi sa lahat ng sakit na idinulot niya. Matapos ang maikling pag-uusap, dumating ang resulta ng pagsusuri. Sa kasamaang palad, hindi tugma ang kanyang atay, kaya't hindi maisasagawa ang transplant. Napuno siya ng guilt, nagtataka kung bakit kahit mag-asawa sila, hindi tugma ang kanilang mga atay. Sinabi ni Yulhin sa kanya na may isa pang paraan para makakuha ng angkop na atay. Maaari niyang ipagpalit ang kanyang organ sa ibang naghihintay ng transplant. Sinabi niyang handa siyang magbayad ng anumang halaga para mailigtas siya. Ngunit, kailangan ng mahabang paghihintay para makahanap ng angkop na donor. Di alam kung makakahintay si Pongsang, pero ayaw sumuko ni Bonchil. Hinimok niya sina Jinsang at Wasang na mag-donate ng atay para sa kanya. Pero nang makita siya ni Jinsang, tumakbo siya. Ganon din si Wasang. Si Chilbok, di na makatiis, tinanong kung magdodonate ba si Jinsang o hindi. Matigas ang ulo, tumanggi si Jinsang. Galit na galit, sinuntok siya ni Chilbok at pinabagsak sa lupa. Bagamat simple si Chilbok, alam niya ang sakripisyo ni Pongsang sa mga kapatid. Pinadala si Jinsang sa ospital para pigilan siyang pumatay ng tao. Ikinulong siya sa madilim na silid para ilayo sa inang suga pa sa sugal. Hindi siya kailanman sinaktan ni Pongsang. Kung wala ang mga aksyong iyon, hindi mabubuhay si Jinsang ngayon. Galit na galit, sumigaw si Chilbok na dapat mag-donate ng atay si Jinsang. Luhaan, nagbanta siyang suntukin muli si Jinsang. Pinagalitan siya ni Chilbok, kahit buong atay ibigay, kulang pa rin daw. Malaki at malakas ka. Siyempre dapat kang mag-donate. O hahayaan mo bang gawin to ng mahihinang kapatid mo, sabi ni Chilbok. Hindi inasahan ni Jinsang na matagal ng kapatid ang turing ni Chilbok kay Pongsang. Nagpatest pa nga si Chilbok kung tugma siya para mag-donate. Pero nagbantang magpakamatay ang nanay niya para pigilan siya. Iisang anak lang siya, hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Pinagmumultuhan ng mga salita ni na Chilbok at ng kanyang ina, nalito si Jinsang. Habang naglalakad sa labas, nakasalubong niya si Pongsang na pauwi. Umiwas siya, pero tinawag siya ni Pongsang. Sinabi ni Pongsang na sumuko na sa paggamot at naghihintay na lang mamatay. Humingi ng tawad sa pagbugbog noon at pagpapadala sa kanya sa ospital. Nais lang na patawarin siya at umuwi, hindi magpatuloy sa walang saysay na pagdala. Kinabukasan, dumiretso si Jinsang kay Jeongsang para magpa-test sa liver transplant. Ngunit iginiit na itago ito kay Pongsang. Nakadama si Jeongsang ng pag-asa na mailigtas ang kanilang kuya. Tinawagan niya si Bonchil at napaiyak ito sa balita. Ngunit dahil sa labis na pagkain, na-diagnose si Jinsang ng fatty liver. Dahil dito, galit na galit si Jeongsang nang hindi masabi. Sa kanyang pagka-desperate, nagmadali siyang hanapin si Wasang at sinabi na pumayag si Jinsang magdonasyon, pero di kaya dahil sa kalagayan. Nakiusap siya kay Wasang na muling isaalang-alang at sumailalim sa transplant surgery ng magkasama. Pero si Wasang, na laging nadaramang hindi kinikilala at minamaliit, ay mariing tumanggi. Binalaan pa niya si Jeongsang na huwag lapitan si Wisong. Siya ang batang pinalaki ko. Hindi ko talaga papayagan na saktan mo siya, sabi niya. Isang taon na lang bago ang anibersaryo ng kasal, natakot si Pongsang na di siya aabot, kaya ipinagdiwang ng maaga. Sa unang pagkakataon sa 18 taon, nakatanggap si Bonchil ng mga bulaklak mula sa kanya. Ito rin ang unang tunay na anibersaryo ng kasal na ipinagdiwang nila. Sa kabila ng lahat, naantig pa rin siya at napaiyak. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya sa nakalipas na mga taon. Kung di siya na-diagnose ng cancer, magkakaroon kaya siya ng ganitong realisasyon? Makikilala ba niya ang kanyang mga pagkakamali sa buhay na ito? May sarili rin siyang pananaw sa pag-ibig at pag-aasawa. Kahit gaano kahirap, basta't mahal pa rin siya ng asawa, handa siyang isakripisyo ang lahat. Nagkunwari silang nasa 70s at 80s, ipinapakita na ang pag-ibig nila ay nagtagal hanggang sa maputi ang buhok tulad ng alon sa ilog. Kahit mamatay sila, wala silang pagsisisi. Bakit kailangang umabot sa huling sandali bago pahalagahan ang mga taong tahimik na nagsakripisyo para sa atin? Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Ang malamig, makasariling inang mas mahal ang pera kaysa buhay ay biglang hinanap si Pongsang.
Pinagalitan niya ang apat na kapatid, tinanong bakit sila ganoon kawalan ng puso. Malapit nang mamatay ang kapatid mo't nakatayo ka lang. Sa huli, sinabi niyang handa siyang mag-donate ng atay para sa kanya. Nandito ako para ibigay sa iyo ang aking atay, sabi niya. Lubos na nagulat si Pongsang. Kinamumuhian niya ang lahat ng ginawa nito sa 5 magkakapatid, pati na ang maruming dugo nito sa kanyang ugat. Para sa kanya, ang pagtanggap ng atay nito ay maaaring gawing siya'y malamig at walang puso tulad nito. Galit na galit si Bunchil sa reaksyon niya. Napakaraming luha ang nabuhos niya at ngayon ay sinisigawan na niya ito. Kung di mo iniisip sarili mo, isipin mo naman ako at ang anak natin. Ayaw mo bang mabuhay para sa amin? Dahil tumanggi siya, tinalikuran na niya ito. Kinuha niya ang sitwasyon at dinala ang biyenan kay Jiangsang para magpasuri. Nagulat din si Jiangsang sa biglaang pagbabago ng kanilang ina. Nabawasan ang galit niya, nag-aalala na baka magbago na naman ang isip nito. Hinawakan nila ang braso ng matanda habang nagmamadali para sa pagsusuri. Halata sa mukha nila na hindi lang sila natatakot na tumakas ito. Para bang nakabitin sa sinulid ang buhay ni Pongsang. Mula nang madiagnose, di pa nakikipagbati si Pongsang sa anak. Si Jeongi, hindi alam ang sakit ng ama, ay galit pa rin at ayaw siyang makita. Ito'y labis na nagpaalala sa kanya. Natatakot siyang baka hindi na makapagsorry sa anak. Samantala, si Wisang, matapos kumalma, naalala ang mga taong pinagdaanan ni Pongsang para sa kanya, inihambing sa kanilang ina. Sa wakas, naintindihan niyang isinakripisyo ng kapatid ang lahat para sa kanya. Pinalaki at minahal siya ni Pongsang na parang sariling anak. Ang kanilang ina ay isa lamang estranghero. Nang malaman na may cancer si Pongsang, nakaramdam siya ng matinding guilt. Agad siyang tumakbo, determinadong makita ang kapatid. Sa daan, nakasalubong niya ang ina ni Chilbok at isang lihim ni Pongsang ay nabunyad. Sinabi niya kay Wisang na noon, ipinadala siya sa ampunan para magkaroon ng pagkain, damit at edukasyon. Hindi kailanman inisip ni Pongsang si Wisang bilang iba kundi tunay na kapatid, pinalaki tulad ng sariling anak. Maging ang perang kabayaran ay ninakaw ng kanilang ina. Para mapanatili ang imahe niya kay Wisang, itinago ni Pongsang ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Ang katotohanan ito ay nag-iwan kay Wisang ng matinding guilt at pagsisisi. Nakita niya ang pagtitimpi ni Pongsang at sobrang sumakit ang kanyang puso. Determinado, pinuntahan niya ang kanyang boss sa gang, humingi ng pinakamapanganib na trabaho. Alam niyang maaari siyang mamatay pero sulit ang panganib para makatulong kay Pongsang. Nangako ang boss ng bangka at plano para tumakas, pero may isang hiling si Wisang, ibigay ang atay niya kay Pongsang kung mamatay siya. Samantala, ginagawa rin ni Jinsang ang kanyang parte, nag-aayuno para sa kanyang atay at posibleng transplant. Ninakaw pa ni Chilbok ang pera ng kanyang ina para tulungan si Jinsang. Nang malaman niya, hinabol niya ito sa kalsada, may hawak na rolling pin. Nang gabing iyon, sa mapanganib na tungkulin, sinaksak si Wisang at isinugod sa ospital para sa agarang paggamot. Sa huli, nailigtas si Wisang, ngunit nakoma at nanatili sa ICU para sa obserbasyon. Inutusan ni Jiangsang ang kanyang asawa na itago ito. Habang nalulungkot sa kalagayan ng kapatid, may magandang balita ang dumating. Ang atay ng kanilang ina ay tugma kay Pongsang. Si Buonchil, puno ng emosyon, ay agad pinuntahan si Yangshim at hinimok maghanda sa operasyon. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang tunay na ugali ni Yangshim. Nagkunwaring kawawa, sinabi niya, kung mamatay ako sa operasyon, may mga utang pang hindi nabayaran. Humingi siya ng 400 milyon para sa mga utang. Desperadong iligtas si Pongsang, hindi nag-atubili si Buonchil. Nagsimula siyang mangutang kahit saan. Kahit ang ina ni Chilbok ay hindi makapagbigay ng ganoon kalaking halaga. Ang mga dating kaklase, nang malaman ang tungkol sa kanyang asawang may cancer, ay umiwas sa kanya isa-isa. Walang ibang pagpipilian, nagpunta siya sa mga kumpanya ng pautang, pero walang collateral, walang maipautang sa kanya. Sa huli, inilagay niya ang huling pag-asa sa kanyang ama. Nakiusap siya na gamitin ang retirement savings at a mortgage ang bahay para mailigtas si Pongsang. Nangako siyang kapag gumaling si Pongsang, doble ang babayaran at magpapasalamat habang buhay. Pero tumanggi ang kanyang ama. Sabi niya, bawal galawin ang pondo sa pagreretiro at ang bahay, kanilang kanlungan, ay hindi pwedeng ibenta. Pinayuhan siyang huwag magsakripisyo ng sobra para sa isang lalaking tulad ni Pongsang. Kung ipagpapatuloy mo to, tiyak na mababangkarote ka. Mawawalan ka ng bahay at matitirahan. Nag-alinlangan siyang mabubuhay pa si Pongsang. Kahit anak ko pa yan, hindi ko ibibigay ang bahay. Galit na umalis si Buonchil, tinawag na walang puso ang ama. Bago umalis, sumumpa siyang hindi niya hahayaang mamatay si Pongsang. Dahil di pumayag ang ama, naghintay siya at pumasok sa bahay nang wala ito at ninakaw ang titulo ng lupa. Dito, nakakuha siya ng 400 milyong pautang at ibinigay kay Yangshim. Nang makita ni Yangshim ang malaking halaga, nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa. Masayang pumayag siyang maghanda para sa operasyon ng liver transplant. Pero magiging maayos ba talaga ang lahat? Tiningnan ni Pongsang ang inang kinamuhian niya ngayong nakahiga sa ospital. Ang lahat ng galit na bumabagabag sa kanya noon ay bigla na lang nawala. Pinatawad niya ito sa lahat ng nagawa nito. Nangako siya, kung mabuhay, babayaran niya ang utang na loob na ito.
Sa wakas, natuloy ang operasyon ayon sa plano. Unang ipinasok si Yang Shim sa operating room. Binigyan ni Jin Sang si Poong Sang ng underwear na minsan niyang ginamit bilang swerte. Ibinalik ni Boonchil ang singsing sa daliri at bumulong na dapat siyang mabuhay at lumabas. Ngunit bago pa siya ma-anesthetize at magsimula ang operasyon, biglang pumasok si Jong Sang sa operating room na babalisa. Nagmakaawa siyang itigil ang operasyon. Nagtanong ang lahat kung bakit, pero ang sabi lang niya, hindi pwedeng ituloy ang operasyon. Nalaman na si Yang Shim, bago ang procedure, ay tumakas sa ospital. Ang pagtataksilang ito ay lubhang nakasakit kay Boonchil. Isinangla niya ang kanilang tanging bahay para sa 400 milyong pambayad sa operasyon. Ngayon, hindi lang hindi mailigtas si Poong Sang, pati bahay nila ay nawala na rin. Sa harap ni Poong Sang, sumabog siya sa pag-iyak. Hindi man lang siya tao, mas masahol pa sa hayop. Gusto umiyak ni Jong Sang pero hindi niya magawa. Paano sila nagkaroon ng ganitong walang hiya na ina? Si Poong Sang, na binitawan ang lahat ng galit para sa transplant, ngayon ay lubos na naramdamang pinagtaksilan. Naisip niyang ang buhay niya ay isang ganap na kabiguan. Dahil wala nang saysay ang buhay, naghanda siyang wakasan ito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa tulay. Pero dumating si Jin Sang sakto para pigilan siya. Sinita niya ang kapatid sa pagiging pabaya, hindi man lang inisip si Boonchil na nagsakripisyo ng todo para sa kanya. Bukod sa buhay niya, lahat ng iba pa, pag-ibig, pagsisikap, mismong tahanan, ibinigay sa kanya. Pero heto siya, handang itapon lahat, iiwan si Boonchil na puro lungkot at utang. Si Boonchil, nalulunod sa sakit, parang walang halaga sa kanya. Nagpasya siyang umalis. Pinilit ni Jin Sang ang kapatid humingi ng tawad, pero binaliwala ni Poong Sang at hinayaang umalis si Boonchil. At ganoon na lang, muling naghiwalay ang kanilang landas. Pero kahit ganoon, hindi sumuko si Boonchil sa pagliligtas sa kanya. Noong araw na yon, narinig ni Junji na may sakit pala ang kanyang ama. Nalaman niya ang masakit na totoo, namamatay ang ama sa kanser sa atay at walang makapagligtas. Sa harap ng nalalapit na kamatayan, binitawan ni Junji ang lahat ng galit. Nalunod siya sa guilt dahil nagalit siya at tumanggi makita ang ama habang malubha ang kalagayan. Hindi niya kayang isipin na mawawala siya ng ganoon kabilis. Sa gitna ng pag-iyak, sumigaw siya, kung ayaw nila, ako na lang. Ibibigay ko ang atay ko para sa tatay ko. Nang makita ang apo at anak na nagdurusa, pumunta ang ama ni Boonchil sa ospital para sa screening. Wala namang pakialam si Jong Sang sa mga dahilan niya. Sa edad niya, ang pagsisikap na iligtas ang manugang ay lubos na nakaantig at nagpapasalamat siya. Pero paano niya hahayaang mag-take ng ganyang panganib? Ang ginawa niya ay nag-iwan kay Boonchil ng hiya at malalim na pagmamahal. Tanging ang kanyang ama ang tunay na nag-alala sa kanya. Pero pagkakasal kay Poong Sang, ilang taon niyang pinabayaan ng ama. Samantala, nang makita ang pagtatangka ni Poong Sang, nagpasya na si Jin Sang. Nangako siyang magpapapayat para bumalik sa maayos ang atay niya. Ngayon, pinilit niya ang sarili, nag-ehersisyo at nagbawas ng kain araw-araw. Pero sa huli, nabigo pa rin siya. Hindi niya nakayanan ang gutom, nakaramdam siya ng matinding sakit. Sa bandang huli, nilamon niya ang pagkain habang sinusumpa ang sarili. Nang marinig yon, natahimik si Boonchil ng tuluyan. Parang nawala na ang lahat ng pag-asa sa atay ni Jin Sang. Habang lumalal ang kanser sa atay ni Poong Sang, inihayag ni Jong Sang ang isang nakakagulat na lihim. Lumabas na ang atay ni Boonchil ay hindi pala hindi magkatugma. Sa katunayan, ito ay perpektong tugma. Ngunit nang malaman ito, pinilit ni Poong Sang si Jong Sang na magsinungaling sa kanya. Inisip niya ang kanilang anak. May panganib ang operasyon at ayaw niyang mawalan si Jeonji ng magulang ng sabay. Ngunit ngayong kritikal na ang kalagayan niya, napilitan si Jong Sang na aminin ang totoo. Labis ang tuwa ni Boonchil nang marinig ito. Para sa kanya, si Poong Sang pa rin ang kanyang kabiyak. Itinago niya ito at itinuloy ang transplant, handang pasanin ang lahat mag-isa. Si Poong Sang, akala galing sa donor ang atay, ay tuwang-tuwa. Nang makitang may pag-asa, naging masaya siya ulit. Nangako siyang mabubuhay ng maayos para sa pamilya at babawi sa kanila. Si Boonchil, nagdahilan na uwi sa probinsya kasama ang ama para bisitahin ang puntod ng ina, umalis sa araw ng transplant. Hindi alam ang totoo, labis na nalungkot si Poong Sang. Bakit siya aalis sa mismong araw ng operasyon? Itinago rin ni Boonchil sa amang matanda ang totoo, sinabi di babalik, kundi mananatili kay Poong Sang para alagaan. Hiniling niya sa ama na bumisita sa ospital pagkalipas ng isang buwan. Puno ng lungkot ang mga mata niya nang magpaalam sa ama. Walang kasiguruhan kung mabubuhay siya at ayaw din niyang magpaalam sa anak. Sinabi niya kay Jeonji, kung bigla kaming mawala, maging matatag ka at mamuhay ng maayos. Di alam ni Boonchil kung huling salita na to, kahit pinagtibay niya sarili para kay Poong Sang, nakita na niya ang kamatayan na parang magaan lang. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Hwa Sang na matagal nang galit kay Poong Sang. Sinabi niyang handa siyang sumama kay Jong Sang sa pagdodonate ng atay para iligtas siya. Ano kaya ang nagpabago sa dating hindi niya matinag na pagtanggi? Lumabas na may natuklasang lihim si Hwa Sang. Inihayag ng may-ari ng bar na dati niyang pinagtatrabahuhan na ibinenta siya ng kanyang ina sa ilang bar at nanloko ng malaking halaga.
Kung hindi dahil kay Pongsang na itinaya ang sariling buhay at nangakong babayaran ang ninakaw ng kanyang ina, hindi sana siya nailigtas. Kung hindi, baka namatay na siya noon. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang malaking utang na loob niya kay Pongsang. Nagmadali siya sa ospital, determinadong sumama kay Jongsang sa pagdodonate ng atay para iligtas ito. Gusto niyang gamitin ang kanyang atay para mabayaran ang utang na loob sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Hinimok pa niya si Boonchil na payagan silang magkapatid na iligtas si Pongsang. Ngunit bigla, may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang itinaas ni Hwasang ang kamay at malakas na sinampal si Jongsang sa mukha. Nakita niya si Hwisang na walang malay sa ospital at inakala na kukunin ni Jongsang ang atay nito. Galit na galit siya kay Jongsang na kumikilos mag-isa, kaya nag-away siya ng hindi nakikinig. Pero gumanti si Jongsang ng malakas na sampal din, bakit hindi mo ako pinapakinggan? Bakit lagi kang naghahaka-haka? Hindi balak ni Jongsang nasaktan si Hwisang. Kahit gaano siya kalupit, hindi niya kayang isakripisyo ang sarili niyang kapatid. Kung malubha ang pinsala ni Hwisang at wala ng choice, saka lang niya iisipin, ayaw niyang mawalan ng dalawang pamilya. Samantala, nag-alala ang tatay ni Boonchil sa gastos ng transplant, kaya ipapamortgage ang bahay. Pero pagdating sa bangko, nalaman niyang kinuha na pala ng anak niya ang titulo para sa utang. Galit na galit siya dahil lihim niyang ginamit ang titulo bilang kolateral, kaya agad siyang sumugod para turuan siya ng leksyon. Pinagalitan niya ito ng todo dahil nakalimutan na raw niya ang ama niya ngayong may asawa na siya. Nang marinig ito ni Pongsang, mahinang sinabi, mula ngayon, igagalang kita tulad ng sarili kong ama. Nawala ang galit ng matanda. Sa huli, niyakap siya ni Pongsang ng mahigpit at pinasalamatan sa pagpunta sa ospital, handang mag-donate ng atay para sa kanya. Bagamat malupit ang kanyang mga salita, sa kaibuturan, siya ang pinakamabait at mahinahong tao. Sinabi niya kay Pongsang na bayaran ang 400 milyong galing sa pagbebenta ng bahay. Pinaalalahanan din siya na bawiin ang 18 taong pagdurusa na dinanas ni Boonchil. Ano man ang mangyari, hindi ka dapat mamatay. Kailangan mong mabuhay sa operasyon at magpatuloy. Samantala, nabunyag ni Jongsang kay Hwasang ang totoo. Nagkunwari lang pala ang kanilang ina na mag-donate ng atay para manloko ng 400 milyon kay Boonchil. Si Hwasang, nalulunod sa galit at hinanakit, hindi na nakatiis. Nagmadali siyang harapin ang kanyang ina na nanloloko ng matatanda para sa pera. Lagi niyang pinangarap na balang araw ay makabalik sa ina at makatanggap ng pagmamahal. Madalas siyang pinapayuhan ni Pongsang na putulin ang ugnayan sa ina, di niya maintindihan kung bakit. Pero ngayon, alam na niya ang lahat. Sa wakas, naunawaan niya na ang paglayo sa kanyang ina ang pinakamabuting desisyon. Mula noon, pinutol niya ang lahat ng ugnayan sa babaeng nagsilang sa kanya. Ano man ang mangyari mula ngayon, wika niya, wala na akong ina. Paalis, isinumpa niya ang ina, hiniling na magdusa ito hanggang huli. Sa wakas, dumating ang araw ng operasyon. Naghikayatan ng magkapatid, nangakong hindi sila susuko. Pareho silang mabubuhay at lalabas ng maayos. Di alam ni Pyeongsang natatanggap siya ng atay mula sa mga kapatid. Ang anak niya ay nagbigay din ng pampalakas loob bago ang operasyon. Ngunit bago magsimula, may munting problema sa panig ni Jeongsang. Ang kaaway niya pala ang magiging katulong sa operasyon. Natatakot, nakiusap siya, pakiusap, maging patas ka sa akin. Ang totoo, sumali ang katulong dahil sa tunay na pag-aalala sa kanya. Doon lamang nakaramdam ng katiyakan si Jeongsang. Mula noon, nagkaroon na rin siya ng tunay na kaibigan. Si Boonchil, matagal nang nag-aalala, nakatanggap ng magandang balita. Sa sobrang ginhawa, niyakap niya ng mahigpit ang anak at umiyak ng todo. Kapansin-pansin na gumaling si Pyeongsang matapos ang operasyon. Sa ospital, nakilala niya si Hwisang na nagising mula sa koma. Nagkayakap ang dalawa sa tuwa at luha. Habang nag-aalala si Boonchil sa gastos, may hindi inaasahang sorpresa siya. Ang nakaraang misyon ni Hwisang ay nakakuha ng bayad na 300 milyon. Sabi ni Pyeongsang, pera ito na inilagay ni Hwisang sa panganib, huwag galawin. Pero iba ang naisip ni Boonchil. Ito'y karapat-dapat niyang nakuha, matatag niyang sinabi. Agad siyang nagmadali sa bangko para kunin ang pera. Pero na-freeze ang pondo at walang maaaring bawiin. Sa huli, si Jeongsang ang naggarantiya ng bayad sa ospital para makalabas sila. Nang marinig ito, hinarap agad ni Hwisang ang boss, hiniling na ilabas ang pera. Kung hindi, wala kang libingang ililibing, banta niya. Nang malutas ang issue, kinontak niya agad si Boonchil, sinabing magamit niya ang pera. Tinanggap niya agad, natuwa na makakatulong ito sa pamilya na muling bumangon. Nagpasalamat siya kay Hwisang sa pagliligtas sa kanilang pamilya. Si Hwisang, kasing gwapo pa rin, ay hindi naubusan ng romantikong swerte. Natagpuan niya ang tunay na pag-ibig at nagkaroon pa ng anak na lalaki sa dating kasintahan. Matagal nang alam ni Pyeongsang na ang dalawang kapatid niya ang nagdonar ng atay para sa kanya. Nakita niya silang dalawa nang hindi sinasadya na nakasuot ng hospital gown. Hindi na kailangan pang ipaliwanag sa kanya. Agad niyang naintindihan kung bakit. Ngunit tapos na ang laro. Wala nang atrasan ngayon. Kahit guilty siya sa sakit na dinulot niya, naaliw lang siya ni Boonchil. Sinabi niya na ito ang pinakamahalagang regalo ng kanyang mga kapatid. Ito'y kapalit ng lahat ng kanyang sakripisyo.
Hinimok niya na huwag ibunyag ang magandang lihim na ito. Lumipas ang panahon at 3 taon ang nagdaan. Sina Pyeongsang at Huisang ay muling nagbukas ng mas malaking tindahan ng pag-aayos ng kotse. Si Boonchil ay hindi nakasambahay, kundi tunay na hipag na natatamasa ang pag-ibig ng asawa. Si Hwasang naman ay natagpuan ang kaligayahan sa tapat na pag-ibig ni Chilbok. Matagumpay pa siyang nabuntis. Ngunit hindi pa rin nagbago ang ugali ni Chilbok na punitin ang pantalon, kaya nag-aalala ang ina. Kung wala na ang ina, si Hwasang na ang mag-aayos ng kanyang pantalon. Di inaasahan, si Jinsang ang naging pinakamatagumpay sa kanila. Ang dating walang silbi ay naging general manager ng isang dealership ng second-hand na kotse. Ginamit pa niya ang pera para sampalin ang mukha ng mga dating nanloko sa kanya. Sa sandaling ito, may bitbit na ilang bag si Pyeongsang at naglakad patungo kay Yang Shim. Hindi na niya ito patatawarin, ngunit wala na rin siyang galit. Hindi siya pumunta roon para bumisita. Dumating siya para opisyal na putulin ang ugnayan. Mula ngayon, buburahin niya ang bawat alaala nito sa kanyang buhay. Ang babaeng nang iwan at nananakit ng sariling anak ay ngayon naghihirap at nagdurusa. Nakita siyang dumarating at agad na tumakbo papunta sa kanya. Ngunit hindi para humingi ng tawad. Gusto lang niyang humingi ng pera sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga walang kabuluhang regalo. Hanggang huling hininga, walang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa. Siya talaga ang pinakamasamang ina sa mundo. Sa gitna ng hirap, nalinawan na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Tunay ngang lumaki na ang 5 magkakapatid. Sa sipag ni Boonchil, nakamit niya ang masaya at kumpletong pamilya. Kung wala si Boonchil, ang 5 ay namatay o nabuhay ng malungkot. Dito nagtatapos ang kwento. Maging tulad tayo ni Boonchil, matapang harapin ang buhay, matatag at hindi susuko. Sa gayon, walang kahirapang makakatalo sa atin. Ang mahalaga, ibinigay natin ang lahat, walang pagsisisi o kasalanan. Salamat sa suporta. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik na kwento.